Siyempre, narito ang pagsasalin ng bawat kabanata sa Filipino. Dahil mahaba ito, hahatiin ko ang pagsasalin sa ilang bahagi. Kabanata 1, Pagtitipon sa tsaa at sampal kung ang Makati ang duyan ng mga elitista, ang Las Dames de Plata, mga bilyonaryong ginang, ang siyang humuhubog sa mga iskandalong amoy pekeng pabango at huwad na pulseres. Doon, ang kayamanan ay hindi lamang ipinapakita sa pamamagitan ng mga superkotse o mga bag na Hermes, kundi sa pamamagitan ng kung sino ang may pinakamabait na asawa. Si Alessandra Villanueva, asawa ng CEO ng VTech Holdings na isang electronics conglomerate, ay bumaba mula sa kanyang Rolls-Royce na may walang ekspresyon na mukha, ngunit ang kanyang pananamit ay kasing lamig ng isang paghihiwalay ng isang other woman. Madilim na pulang damit na hapit sa katawan, malalaking salamin sa mata na kasintindi ng kanyang pag-uugali sa mundo, hindi pinapansin. Nandyan na si Lexie, bulong ng isang matandang ginang, nagkatinginan ng may pag-aalinlangan. Simpleng dahil si Lexie ay hindi lamang maganda ngunit mapanganib din tulad ng isang USB na puno ng maiinit na video sa mga kamay ng isang dating kasambahay. Alam niya kung paano panatilihin ang kaayusan, ngunit kung kinakailangan, alam din niya kung paano itapon ang mga iskandalo sa mukha ng iba tulad ng pananampal gamit ang isang magazine na Forbes. Ang pagtitipon sa tsaa ay nagsimula sa mga scone, nagtapos sa isang sipa sa ilalim ng mesa mula kay Catalina Ong, asawa ng isang senador. Ang matandang babaeng iyon ay nakasuot ng kulay rosas na damit ng sanggol, nakangiti na parang sumusubo ng mantikilya ngunit ang kanyang mga mata ay sumusulyap kay Lexie. Alessandra, narinig ko na ang iyong asawa ay madalas na naglalakbay sa Cebu kamakailan, sabi ni Catalina. Ginutay-gutay ang Mac-Aaron na parang inunguya niya ang kasal ng ibang tao. Ngumiwi si Lexie. Tinanong mo ba iyan dahil tunay kang nagmamalasakit o sinusubukan mong subukin ang kapal ng makeup ko? Ang tawanan sa paligid ay sumabog tulad ng popcorn sa isang microwave oven, ngunit lahat ng mga mata ay nagsimulang lumipat, patungo sa katulong na nagdadala ng tray ng mga pastry, at hindi sinasadyang naghulog ng isang maliit na bagay, isang pulseres. Hindi ito ordinaryong pulseres. Ito ay isang pulseres na eksaktong kapareho ng ibinigay ng kanyang asawa kay Lexie noong nakaraang linggo. Isang limitadong edisyon, na mayroon lamang 3 sa Asia. Tiyak na hindi kayang bilhin ito ng isang guro sa kindergarten. Naging yelo ang hangin sa loob ng 2 segundo. Sumulyap si Catalina, nagpanggap na nagulat, naku, nagkataon. Oh, hindi nagkataon. Tumayo si Lexie. Kinuha ang kanyang tasa ng tsaa, lumapit sa katulong. Saan mo nakuha ang pulseres na ito? Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa air conditioner ng Daikin sa ika-48 palapag. Naku! Ito ay kay Teacher Clara, naiwan sa silid ng amo. Boom! Lahat ay nagpigil ng hininga. Halos mabilaukan si Catalina sa kanyang pastry. Walang sinabi si Lexie. Dahan-dahan lamang niyang inilapag ang kanyang tasa ng tsaa. Pinunasan ang kanyang mga labi gamit ang isang sutlang tela at pagkatapos ay sinabi ang isang pangungusap na nagpatahimik sa pagtitipon, kung gayon marahil sa susunod ay dapat akong maglagay ng GPS sa aking mga regalo, upang malaman kung saan ito pupunta pagkatapos kong bitawan. Kabanata 2, Magandang Asawa, isang high-end na display item Makati, 11 p.m. Ang ika-47 palapag ng Velasco Residence Tower, isang penthouse na nagkakahalaga ng $6 na milyong, ay tahimik na parang isang sementeryo. Walang tunog, maliban sa pagtiktak ng relo ng Cartier na parang nagbibilang pababa, para sa isang pagkasira. Nakaupo doon si Lexie, mag-isa. Sa mahabang sopa malapit sa bintana, ang pulang damit ay pinalitan ng puting satin na nightgown, hawak ang isang baso ng pulang alak na kumikinang na parang dugo ng isang other woman. Hindi siya umiyak, ang pag-iyak ay para sa mga asawang babae na nagmamahal pa sa kanilang mga asawa. Ngunit si Lexie, iniisip lang niya, bakit niya hahayaan ng isang guro sa kindergarten, na makuha ang kanyang dating pinaniniwalaang, tunay na pagmamahal. Sa mesa ay naroon ang pulseres. Hindi sa kanya, ngunit kay Clara na green tea, na nakalimutang iwan ng katulong at kinuha mula sa ibaba. Isang limitadong edisyon na pulseres. Bibigyan kita, ngumiwi si Lexie. Naalala ang sinabi ni Teacher Clara noong inimbita siya sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Ngayon naisip niya,
Ito ay tunay na ang pinakamataas na antas ng paghuhugas ng utak, ngumingiti siya ng walang muwang, madaling kausapin, habang hinihimas ang balikat ng kanyang asawa na parang humihingi ng tip. Binuksan ni Lexi ang kanyang telepono, nag-scroll sa Instagram. Nag-upload si Clara sa kanyang personal na pahina ng larawan ng kanyang pagbibigay ng gantimpala sa sarili pagkatapos ng isang buwan ng nakakapagod na trabaho. Ang larawan ay malabo ngunit maaari mo pa ring makita ang anino ng Pulse Ares. At ang background ay isang pamilyar na sala. Ang modelo ng apartment sa Cebu, kung saan madalas na maglakbay ang kanyang asawa para sa negosyo. Bigla na lamang tumawa si Lexi. Isang tawanan na hindi masaya, hindi galit. Ngunit isang uri ng, oh, ganyan pala maglaro. Sige, tumayo siya. Binuksan ang safe. Hindi kumuha ng pera, hindi kumuha ng alahas. Sa halip, ay isang tumpok ng mga kontrata sa paglilipat ng stock ng VTech Holdings, kung saan ang pangalang Villanueva Alessandra ay nakalista bilang may-ari ng 12%. Naisip ng kanyang asawa, si Sebastian Velasco, na si Lexi ay isang vase na may utak, pinakasalan siya para sa kanyang reputasyon, at upang pagandahin ang kumpanya. Ngunit hindi niya alam na, siya ang nagligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi 3 taon na ang nakararaan, nang tahimik siyang nag-iniksyon ng pera mula sa pondo ng pamumuhunan ng kanyang ina sa Hong Kong. Hindi ako mahina, hinihintay ko lang ang tamang oras. Tahimik na nagpadala si Lexi ng mensahe, pupunta ako sa Cebu bukas. Gusto kong tingnan ang modelo ng apartment. Convenient ba, mahal? Sumagot ang kanyang asawa 5 minuto mamaya, may meeting ako sa Singapore. Ngunit sige, pumunta ka, tingnan mo. Kung gusto mo, bilhin mo. Tinitigan niya ang screen. Nag-type ng 3 salita, alam ko ang lahat. Pagkatapos ay pindutin ang delete. Hindi ipinadala. Dahil hindi pa ito ang oras upang tapusin ito. Ipagpapatuloy ko ang pagsasalin ng mga sumusunod na kabanata sa susunod na tugon. Sige, narito ang karagdagang pagsasalin ng mga kabanata. Kabanata 3, Cebu modelo ng apartmento ng pagkukunwari at multo na nagsusuot ng sapatos na mataas ang takong, sabi nila, paraiso ng turista ang Cebu. Pero para sa akin, kulungan iyon ng mga manok na ginto, kung saan inaalagaan ng asawa ko ang kanyang kabit na nagsusuot ng sutla at tinatawag na baby. Lexi Villanueva. Bumaba si Lexi mula sa kanyang SUV na Mercedes na inarkila sa paliparan ng Cebu. Ang kanyang karisma ay kasintindi ng isang CEO na aatake sa isang kasino. Malalaking shades, mataas na buhok na nakapusod, puting blazer, walang mag-aakalang ang babaeng ito ay tumitingin sa bahay ng kabit ng kanyang asawa. Sa tabi niya ang kanyang personal na katulong, si Ramona, na dating nagtrabaho bilang PR director para sa isang internasyonal na kumpanya ng kosmetiko. Ang kanyang bibig ay mas matalas kaysa sa gunting, at makikita niya ang EQ, AQ, IQ ng isang tao sa loob ng 5 segundo. Ang modelo ng apartment ay nasa ika-22 palapag, Unit 22B. Pinangalanan, Sunshine Nest. Inirapan ni Ramona ang kanyang iPad. Parang pamagat ng palabas ng mga bata. Siguro iyan ang pangalan ng kabit. Hindi nagsalita si Lexi, tumango lang siya. Pumasok sila sa elevator. Bumukas ang pinto. Ang Unit 22B ay lumitaw tulad ng isang nabubuhay na Instagram, mga kasangkapan na kulay beige, puting sofa na walang ni isang kunot, mga scented candle na Jo Malone, at isang larawan ng isang magkasintahan sa mesa. Hindi larawan ng kasal ni Lexi at Sebastian. Sa halip ay isang larawan ni Clara na green tea, na tumatawa na parang hindi pa siya nagnakaw ng asawa ng sinuman. Lumapit si Lexi, kinuha ang larawan, at ibinato ito sa sahig. Crack! Ang tunog ng pagbasag ng salamin ay mas malutong pa kaysa sa mga daing ng isang kabit na, hindi niya ako tunay na mahal. Binuksan naman ni Ramona ang mga cabinet at drawer na parang isang FBI raid. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto siya. MS, Lex, ito. Iniabot ni Ramona ang isang lumang telepono na may bahagyang basag na screen. Sa loob ay isang serye ng mga mensahe na ipinadala ni Clara sa isang estranghero na may pangalang, si Sister. Clara, okay pa rin ang plano, ate. Wala siyang alam. Si Sister, magaling. Pero huwag mong ihayag ang iyong pagkakakilanlan. Kung malaman niya na may kinalaman tayo, tapos na tayo. Sumingkit si Lexi. Mga kapatid. Ano ang F? Sa sandaling iyon,
Tumunog ang doorbell. Nagkatinginan sila ni Ramona. Walang naka-schedule. Sino ang nakakaalam na nandito tayo? Bumukas ang pinto. Nakatayo sa harap ni Lexi ang isang babae na nakasuot ng itim na damit na may malalim na v-neck na umabot hanggang sa kanyang pusod, kulot ang buhok, may pulang lipstick, at mga mata na kumikinang na parang isang lobo na nangangaso. Hello, ako si Calista Santiago, ang ate ni Clara. 3 segundong katahimikan. Pagkatapos ay pumasok si Calista na parang bahay niya ito. Umupo, nag-cross ng mga binti. Tinitigan si Lexi mula ulo hanggang paa na parang tinatasa ang isang item sa Sotheby's auction. Hula ko nandito ka para tingnan ang pugad ng asawa mo, tama ba? At para malaman din kung sino ang nagtutulak sa lahat ng ito. Kinuyam ni Lexi ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa babae na pumasok na parang isang tagtuyot. Ngumiti si Calista. Si Clara ay isang piyesa lang. Ang tunay na manlalaro ay ako. Kabanata 4, green tea na ate at ang plano ng isang taong nabigo na, hindi ko inaagaw ang asawa mo. Binabawi ko ang posisyon na dating akin. Calista Santiago umupo si Lexi ng tuwid, nag-cross ng mga binti, na parang nasa isang paglilitis ng paghihiwalay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At totoo nga na nililitis niya, ngunit gamit ang kanyang mga mata. Nakaupo si Calista, ang kanyang tingin ay hindi umiiwas. Mayroon siyang aura ng isang taong nagmahal, natalo, sinaksak sa likod, at ngayon ay bumabalik na parang isang multo na nakasuot ng itim na damit. Akala mo ba mahal ni Clara si Sebastian? Ngumiti si Calista ng bahagya, ang kanyang boses ay parang amoy ng pekeng pabango, hindi. Mahal niya ang pera, ngunit ang tunay na nagmamahal kay Sebastian ay ako. Nawalan ng imik, inilagay ni Lexi ang kanyang ulo sa gilid, ngumiwi. Ang lumang linya na iyon. Iyan ang sinasabi ng mga kabit kapag nahuli silang nakaupo sa kandanggan ng asawa ng ibang tao. Sumandal si Calista, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Akala mo ba isa akong kabit? Hindi, ako si Wednesday. Dumating ako bago ka ng isang araw. Boom! Isang banayad na twist na parang sinampal ng tsinelas. Kumunat ang noo ni Lexi. Ibig mong sabihin, bago ka pakasalan ni Sebastian, ako ang kanyang opisyal na kasintahan. 3 taong nagmamahalan, balak magpakasal, ngunit, nakialam ang nanay mo. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Ramona sa tabi. Kinuyam ni Lexi ang kanyang mga kamay hanggang sa halos mabasag ang kanyang baso ng alak. Nagsisinungaling ka, siguro, pero dapat mong tanungin ang nanay mo bago ka maging kampante. Kinuha ni Calista ang isang lumang, kupas na larawan mula sa kanyang pataka. Sa larawan ay isang batang Sebastian na nakayakap sa isang babaeng mahaba ang buhok, na walang iba kundi si Calista bago siya nagpakulay ng highlight. Malamig na sabi ni Lexi, walang kinalaman sa akin. At wala rin itong kinalaman sa kapatid mo. Sumandal si Calista, tinitigan si Lexi na parang nanunood ng isang katatawanan. Kung gayon bakit ka nandito? Kung hindi ka nag-aalala na niloloko ka, bakit kailangan mong pumunta sa Cebu? Hindi sumagot si Lexi. Dahan-dahan lamang niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang recording na kinuna ni Ramona mula sa camera sa apartment. Clara, hindi ko siya gusto. Pero para sa iyo, gagawin ko. Calista, maglaro ng maayos. Huwag mong hayaang malaman niya. Mahirap pakisamahan ang legal na asawa. Muling bumagsak ang katahimikan sa silid. Sa pagkakataong ito ay nalagay si Calista sa isang kawalan ng imik. Tumayo si Lexi. Bahagyang ngumiti. Hindi ang isyo na minahal mo ang asawa ko. Ngunit naglalaro kayo ng kapatid mo ng marumi at akala ninyo walang nakakaalam. Lumapit siya at bumulong sa tainga ni Calista. Nakakalungkot, ako lang ang nakakaalam ng lahat. At hindi kita patatawarin. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga mataas na takong ay tumatama sa sahig na parang isang pagbibilang pabalik para sa isang paghihiganti ng high-end. Masyadong mahaba ang tugon na ito. Ako ay magpapatuloy sa susunod na tugon. Sige. Narito ang patuloy na pagsasalin ng mga kabanata, Kabanata 5, CEO, Swiss account, at lomet sa ilalim ng $5,000 na suit, hindi nakakatakot kapag nambabae ang lalaki. Nakakatakot kapag inilantad niya ang kanyang lihim na bank account, at akala niya matalino siya. Lexi Villanueva kinabukasan, Manila.
Pumasok si Lexie sa opisina ng kanyang pribadong abogado, Trinidad at Associates, na parang papasok sa isang chessboard. Itim na blazer, buhok na nakapusod, pulang labi, ang karisma ay kasintindi na parang aagawin niya ang buong merkado ng real estate at hindi lamang ang bulok na merkado ng puso ni Sebastian Velasco. Naglatag siya ng isang stack ng mga dokumento sa mesa. Kasama dito ang kasunduan sa prenuptial, buong dokumentasyon ng kanyang pamumuhunan sa VTech Holdings, mga joint bank statement mula sa 2 taon na ang nakalilipas, at partikular, isang flash drive na may pangalang Sebastian Offshore 2021. Kumunat ang noo ng kanyang pribadong abogado, si Marco Uy, nang isaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Saan mo nakuha ito? MS, Villanueva. Sumipsip si Lexie ng isang tasa ng tsaa, ipinadala ito ng isang kaibigan sa UBS Zurich. Nagkataon lang, hindi may tatago ng tiang lihim kapag may pera na. Account #99813, regular na paglilipat, $50,000 United States dollars per buwan sa tatanggap, Clara Santiago nag-aproba, Sebastian Velasco bumantong hininga si Marco, luma na ang trick na ito. Ngunit napakakapaki-pakinabang. Katibayan ng pakikiapid dagdag pandaraya sa ari-arian. Maaari kang manalo sa lahat kung pupunta ka sa korte. Tumango si Lexie, ngunit hindi niya gustong manalo sa lahat. Gusto niyang mapunit si Sebastian. Hindi ko gustong makipaghiwalay. Kahit hindi pa. Gusto ko siyang masaktan, ngunit kailangan pa rin niyang makatayo. Makatayo upang makita ang lahat na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Tinitigan siya ni Marco, natigilan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bahagyang tumango, naiintindihan ko. Isang malambot na paghihiganti, ngunit dumudugo ng matagal. Sa parehong oras, umilo ang telepono ni Lexie. Isang mensahe mula kay Ramona, na sinusubaybayan si Caliste sa Cebu. Nakipagkita siya sa isang lalaki. Hindi si Sebastian. May isang tao, na may tato na ahas na nakapalibot sa kanyang pulso. Hinihinalang siya ang taong pinaalis sa VTech noong nakaraan dahil sa pagtagas ng kumpidensyal na impormasyon. Maaaring sinisikap ni Caliste na magtagas ng data ng kumpanya. Kinagat ni Lexie ang kanyang mga labi. Ang lahat ng mga piraso ay nagsimulang magkasya. Hindi lamang ito isang laro ng pag-ibig. Hindi lamang pagsaksak sa likod. Sa halip ay isang pananalapi na sa buwatan, nagpapahina mula sa loob. Nang gabing iyon, bumalik si Lexie sa kanyang mansion. Nakaupo si Sebastian sa sopa, maayos ang damit na parang isang CEO na lumabas mula sa isang magazine. Nang makita ang kanyang asawa, ngumiti siya na parang walang nangyari. Ayos ba ang business trip mo sa Cebu, mahal? Ngumiti si Lexie, ibinato ang kanyang susi sa mesa. Pindutin ang remote control, bumukas ang TV. Ipinapakita ang footage mula sa security camera sa Cebu apartment, si Clara na nakasuot ng nightgown, nagdadala ng alak sa sopa. Nagulat si Sebastian, medyo namutla. Isang pangungusap lamang ang sinabi ni Lexie, sa susunod, kung balak mong mag-alaga ng isa pang babae, tandaan, alam din nilang mag-record ng video. Tumahimik siya, lumapit sa mukha ng kanyang asawa, hindi pa ako nakikipaghiwalay. Pero dapat kang maghanda, hindi para sa paglilitis, para sa araw na mawala mo ang lahat. Kabanata 6, kaaway ng asawa pansamantalang kakampi ng asawa, ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang kabit, kundi ang legal na asawa na nagtiis, ngayon ay bumalik na may ngiti at mga legal na papeles sa kamay, Ramona Cebu, Luna Knox Rooftop Lounge, 10 p.m. Nakaupo si Caliste sa mesa ng VIP, ang mukha niya ay kasing lamig ng gin na may yelo. Nakaupo sa tapat niya ang isang lalaking nakasuot ng gray suit, ang kanyang kaliwang kamay ay nakasuot ng leather na pulseres na may ahas na nakapalibot sa kanyang pulso. Ngumiti siya na parang isang taong pinaalis sa kumpanya, ngunit ngayon ay bumabalik upang bayaran ang utang. Ang kanyang pangalan ay Rafael Sarmiento, dating strategic director ng VTech Holdings. Ang taong pinaalis ni Sebastian Velasco mula sa kumpanya dahil sa pagtataksil, ngunit sa katotohanan ay inilagay siya doon upang sisihin para sa pagtagas ng data. Inilagay ni Caliste ang isang makapal na sober sa harap niya. Gusto kong magulo ang VTech. Mawala ang kanyang pwesto. Mataranta ang mga shareholder. Hindi ko kailangan ng marami, gusto ko lang makita ng kanyang asawa ang tunay niyang kulay.
Inangat ni Rafael ang kanyang baso ng whiskey, sumingkit, ganoon ba kayo kamahal ang kapatid mo na kinamumuhian siya? Hindi. Kinamumuhian ko ang kawalang muwang. At gusto kong magising ang kanyang asawa mula sa huwad na pangarap ng alta sosyedad. Samantala, sa Manila, sinusubaybayan ni Lexie ang lahat sa pamamagitan ng ulat ni Ramona, na umarkila ng grupo ng Zero Light, isang pangkat ng mga teknolohikal na detective, na dalubhasa sa paghack ng impormasyon sa mataas na antas. Ang larawan ni Calista na nakikipagkita kay Rafael ay lumitaw sa laptop. Kasama ang kanyang profile, Rafael, 38 taong gulang. Nawala ang lahat pagkatapos siyang pinaalis ni Sebastian. Nakadikit sa iskandalo na, agaw proyekto, ngunit walang malinaw na ebidensya. Kasalukuyang may-ari ng isang startup na fintech kamakailan ay nakatanggap ng hindi nagpapakilalang pamumuhunan mula sa isang pondo sa Singapore. Dahan-dahan na hinayla ni Lexie ang file, investment fund, InnoTrade Singapore tao na nakatayo sa likod nito, Eleanor R. Chan isang matandang babae, honorary chairman. Sa tabi niya ay ang larawan ng ina ni Lexie. Kidlat na tumama, hindi nakapagsalita si Lexie. Naglalagay ba si nanay ng pera sa isang taong pinatay ng tatay ng anak niya sa mundo ng pamumuhunan? Nagbigay si Ramona ng isang matalim na tingin, baka naglalaro ang nanay mo ng family blackmail. Hindi sumagot si Lexie. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng mga kalkulasyon pagkalito at isang desisyon na hindi niya inakalang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, nakipagkita si Lexie kay Caliste sa isang minimalistang coffee shop na gawa sa salamin. Walang makakatago ng mga ekspresyon. Dumating si Caliste, nakasuot pa rin ng itim, na parang libing para sa isang CEO na malapit ng matanggal sa pwesto. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lexie, alam ko na nakikipagtulungan ka kay Rafael. Alam ko rin na pinopondohan siya ng nanay ko. Bahagyang nagulat si Calista, ngunit itinago ito ng mahusay. Nagpatuloy si Lexie, at alam ko, mayroon kang katibayan na magiging dahilan upang mapilitan si Sebastian na magbitiw. Ibigay mo sa akin ang isang kopya. Nagkrus ng braso si Calista, walang sino man ang sapat na matalino upang isuko ang ebidensya sa asawa ng isang tao na sinisikap nilang sakalin, di ba? Yumuko si Lexie, ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng mga ice cube sa vodka, dahil kung ako ang kabit, hinding-hindi ko paniniwalaan ang isang lalaki na kayang tradorin ang dalawang babae. Ang pangungusap ay parang sampal sa mukha. Napanganga si Calista. Tumayo si Lexie, nag-iwan ng isang sober, nasa loob nito ang plano ng stock share na itinago ni Sebastian sa akin, ngunit nalaman ko. Pahihiramin kita para pabagsakin siya. Ngunit ako ang huhugot sa gatilyo. Binuksan ni Calista, kumislap ang kanyang mga mata. Isang pansamantalang alyansa. Tumango si Lexie, isang alyansa ng mga dating itinuring na dekorasayon. Magpatuloy ako sa pagsasali ng mga susunod na kabanata. Ito ay masyadong mahaba. Sige po, narito ang susunod na bahagi ng salin, Kabanata 7, Pagtatambal-tambal, at balang nabalutan ng ginto. Ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang kabit, kundi ang legal na misis na dating nagtiis, ngayon ay bumalik na may ngiti at banta ng legal na dokumento sa kamay. Ramona Vitec Holdings silid pulungan ng madiskarteng antas, ika-28 palapag. Ngayong umaga, pumasok si Sebastian sa silid pulungan tulad ng dati. Maayos na vest, makapal ang mukha na parang pader ng lungsod, at ang kanyang half-smile na nakapanlin lang sa maraming stockholders at sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, walang nakaupo sa upuang pangulo. Nakalagay sa harapan ng bawat isa ang dokumento ng pulong. Pulang takip, na may nakasulat na ginto, Section 7.3 Panloob na Investigasyon. Kumunat ang noo ni Sebastian. Anong nangyayari? Sa parehong oras, lumitaw si Lexie. Hindi nakaupo sa upuan ng asawa ng direktor. Umupo siya sa upuan ng pangunahing stockholder, bilang may-ari ng 12% ng personal na pagbabahagi at kinatawan din ng bahagi ng kanyang ina, na may-ari ng Eleanor Holdings, 15%. Tumahimik ang buong silid. Bahagyang tumango si Lexie bilang pagbati. Hihingi ako ng pahintulot upang ipakita ang Section 7.3 nilalaman na nauugnay sa hindi malinaw na pag-uugali sa pananalapi at mga paglabag sa personal na etika ng kasalukuyang CEO si G. Sebastian Velasco. Bumangon si Sebastian, Lexie. Nasuran ka na ba ng ulo?
Inihagis ni Ramona ang banta ng dokumento sa mesa, clap, ng diretsyo na parang isang sampal sa ilusyon ng kanyang reputasyon. Ito ay isang kopya ng pahayag mula sa isang offshore bank account, na regular na naglilipat ng pera sa isang tao na walang pangalan sa listahan ng sweldo ng VTEC. Ito ay isang larawan mula sa kamera sa Unit 22B ng Cebu. Lumalabas si G. Velasco kasama ang isang tao maliban sa kanyang asawa sa loob ng oras ng trabaho. At ito, ay isang recording ng pag-uusap sa pagitan niya at ng isang tauhan sa ibabang antas, kung saan iminungkahi niyang gawing madali, para sa kanyang kasintahan na umakyat sa posisyon. Nagbulong-bulungan ang mga stockholder. Nagtanong ang isang matandang lalaki na may pag-aatubili, kung tama iyan, makaapekto ba iyan sa pagbabahagi. Ngumiti si Lexi, at kinuha ang memory card, maaari. Pero kung mabilis tayong kumilos, maagang magbitiw ang CEO, napigilan ang media, ayos pa rin ang stock. Kung mag-aatubili tayo, lumabas ang balita, ito ang ilalim ng pagbagsak ngayon. Hinampes ni Sebastian ang mesa, ito ay isang sabuatan. Nagkasabuat kayo para saktan ako. Tumunog ang telepono. Sabay-sabay na tumingin ang buong silid pulungan sa malaking screen, kung saan ipinapakita ang balita. Inakusahan ang CEO ng VTEC ng iligal na paglilipat ng pera sa ibang bansa, na konektado sa isang babaeng guro sa kindergarten na konektado sa isang iskandalo sa etika. Iniimbestigahan ng kumpanya. Tinitigan ni Lexi ang kanyang asawa, walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Kalkulasyon lang. Hindi ko kailangan ng diborsyo, Sebastian. Pero dapat kang maghanda, hindi para sa hukuman, para sa araw na mawala mo ang lahat. Isang oras pagkatapos, umalis si Lexi sa silid pulungan, sumakay sa kotse kasama si Ramona. Bamantong hininga si Ramona, nawala ang upuan. Magpupulong muli ang board upang bumoto ng bagong CEO. Humihingi din ng paliwanag ang maliliit na stockholder. Hindi tumawa si Lexi. Tumitingin lang sa labas, hindi masaya. Hindi ako nasisiyahan sa pagpabagsak sa aking asawa. Pero panatilihing hindi mamatay ang kumpanya pagkatapos niya, iyon ang dahilan kung bakit ako kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Calista, tapos na. Ngayon na ang iyong turn. Gusto kong malaman kung ano ang itinatago niya at ni Rafael sa Singapore. Maghukay ng mabuti. Kung kinakailangan, pupunta ako doon. Kabanata 8, ex-kasintahan, Swiss account, at international wire puller. Minsan, upang ibagsak ang isang imperyo, kailangan natin ng isang taong dating naapakan nito. Lexi Villanueva, Singapore Marina Bay Sands, ika-38 palapag, Presidential Suite. Pumasok si Lexi, ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay hindi sapat upang pagaanin ang pakiramdam ng panganib. Suot niya ang orihinal na beige na suit, buhok na nakapusod, mapusyaw na pulang labi. Sa isang kamay ay hawak niya ang Hermès bag, sa kabilang kamay ay ang USB na. Naglalaman ng lahat ng bagong dokumento na nahak mula sa grupong Zero Light tungkol sa nakatagong listahan ng shareholder ng InnoTrade. At ang nagpatahimik sa kanya, hindi nag-iisang nagtatrabaho si Rafael. Mayroon siyang bagong financial advisor. Isang pangalan na pamilyar na parang isang lumang peklat, Adrian Del Rosario, ang ex-boyfriend ni Lexi. Ang taong lumuhad at nag-propose sa kanya sa gitna ng Paris, at ang taong iniwan niya, para pakasalan si Sebastian. Flashback, 5 taon na ang nakalipas, Paris, kung pinili mo siya para sa pera, tandaan, kayang bumuo ng imperyo ng pera, pero pag-ibig lang ang makapagpapanatili nito na buhay, Adrian, malamig na sinabi, pagkatapos ay lumakad sa gitna ng ulan ng taglagas. Hindi lumingon si Lexi. Naniwala siya noon na si Sebastian ay isang ligtas na hinaharap. Ngayon kung ang ligtas na hinaharap ay kinakaskes ng mga pahayagan tulad ng balat na puminsala sa filler. Bumalik sa kasalukuyan. Tinitigan siya ni Adrian, walang sinabi. Nagbuhos lang ng alak. Well, ngayon ikaw na ang naglalaro bilang kontrabida. Umupo si Lexi at kinuha ang baso, depende sa kung paano mo tinitingnan. Mayroon kang 20 minuto. Kung pagkatapos ng 20 minuto, pinili mo pa rin na manindigan kay Rafael, huwag mong sisihin. Tinaasan ng kilay si Adrian, ano ang panakot mo? Diretsyong inihagis ni Lexi ang USB sa mesa. Nasa loob nito ang lahat ng listahan ng mga shell corporation na itinatag ni Rafael upang maglaban ng pera mula sa VTEC noong nakaraang mga taon, sa pamamagitan ng pag-hack sa panloob na sistema.
Tumayo ka sa parehong panig ng isang tao na nag-hack sa kumpanya na pinamumuhunan mo. Alam mo ba, tumahimik si Adrian. Mayroon pa rin siyang parehong magiliw na tingin noong una, ngunit ang boses niya ngayon ay may pampulitikang kulay. Anong gusto mo? Tinitigan siya ni Lexi sa mata, gusto kong tumayo ka sa panig ko. Gusto ko ang lahat ng bahagi ng InnoTrade na hawak ng pondo ng aking ina ilipat sa boto ng pagtutol kay Rafael. Gusto kong bawiin ang kontrol, at wakasan ang larong ito. Nag-isip si Adrian sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay inilapag ang kanyang baso, mapanganib ka pa rin tulad ng dati. Pero gusto ko iyon. Sabay-sabay mensahe mula kay Ramona, mayroong panloob na balita mula sa pahayagan na The Capitalist, malapit nang magkaroon si Sebastian ng press conference upang linawin ang tsismis. Siguradong ilalabas niya ang counter-strike. Kinakagat ni Calista ang bala dahil sinisimulan na ng media na maghukay sa impormasyon ng kanyang nakaraan. Bamulong si Lexi, kung makalaban na sila. Sige, ngayon na ang oras para sa panghuling atake. Binuksan ni Adrian ang computer at nag-login sa sistema ng pondo. Ililipat ko ang lahat ng karapatan sa pagboto ng Eleanor Holdings sa iyo. Pero may isang kondisyon. Pagkatapos ng lahat, hayaan mo akong ibalik ka sa Paris. Isang beses lang. Hindi sumagot si Lexi. Inilalagay lang ang huling linya ng code, simulan ang vote of no confidence kay Rafael Sarmiento. Hindi pa tapos ang laban, pero nasa kamay na ni Lexi ang pinakamalaking baril. Kabanata 9, Pulong Balitaan, nagbago ng pananaw ang media at ikinabaligtad ang hangin mula sa CEO na Mad Ulosh, gusto mong makaligtas pagkatapos ng isang iskandalo. Madali lang. Bumuo ng isa pang iskandalo, na mas nakakagulat, Sebastian Velasco lobby ng Hotel Peninsula Manila kung saan nagsisiksikan ang media. Sa gitna ng flash at napakaraming mikropono, lumabas si Sebastian na parang isang CEO na bagong linis gamit ang banal na tubig, nakasuot ng gray na vest, nakangiti na parang, inosente ako kahit na malinaw sa video. Sa tabi niya ang kanyang personal na abogado at walang iba kundi, ang nanay ni Lexi, si Eleanor Chan. Boom! Nagulantang ang media. Umupo si Lexi sa harapan ng livestream na screen na, halos mabilaukan sa strawberry cake. Direktang live na press conference ngumiti si Sebastian, gusto kong pasalamatan ang media sa matiyagang pagsunod. Kamakailan, kumalat ang maraming maling impormasyon, na nakakasira sa aking personal na reputasyon at sa VTech Group. Tumahimik ako dahil gusto kong protektahan ang aking asawa si Alessandro Villanueva mula sa kontrobersya. Ngunit ngayon, kapag mayroong sumusubok na baluktutin ang katotohanan, napipilitan akong magsalita. Nagpakawala ang mga kamera ng sunod-sunod na flash. Kumuha si Sebastian ng isang stack ng mga dokumento. Ito ay patunay na ginamit ni MS Villanueva ang isang pribadong pondo ng pamumuhunan, na pag-aari ng kanyang ina, upang lihim na manipulahin ang mga boto ng mga shareholder sa VTech Holdings. Bukod pa rito, naglagay siya ng isang karakter na nagngangalang Ramona Uy sa PR department, na dating iniimbestigahan dahil sa pagtagas ng panloob na mga dokumento mula sa isang Korean cosmetics company. Boom! Humiyaw ang media. Baligtad ang sitwasyon. Sabay-sabay mensahe mula kay Ramona, nagbalik ang panlilinlang niya. Sinisira ang reputasyon, ikinalat na. Iniimbestigahan ako, kahit na walang conclusion. Nagulat din si Mrs. Eleanor. Mukhang nahikayat o lumipat ng panig. O, mayroon siyang plano. Tumayo si Lexi sa kanyang upuan, kinuyam ang kanyang baso. Tumawag siya ng video call sa kanyang ina. Lexi, anong ginagawa mo? Eleanor, masyado ka pang bata. Ginagawa ko lang ang kailangan upang protektahan ang daloy ng pera. Si Sebastian ay mahusay pa rin na CEO, kahit na may pagkakamali. Lexi, paano ang tungkol sa aking reputasyon? Eleanor, hindi nagbubunga ng tubo ang reputasyon. Matuto ka. Beep. Tinitigan ni Lexi ang kanyang telepono. Ang tingin na parang isang reyna na pinagtaksilan ng kanyang ina. Kinabukasan opisina ni Adrian pumasok si Lexi tulad ng bagyo. Tinatawag ako ng mga pahayagan na isang manipulator ng kumpanya. Nasira ang reputasyon ni Ramona. Ibinebenta ako ng nanay ko tulad ng isda sa isang palengke. Tumango si Adrian, seryoso ang mga mata, kung gayon labanan natin. Gusto mong saktan siya, mayroon akong paraan. Inabot ni Adrian ang isang recording mula sa 5 taon na ang nakalipas,
Nang nagbigay si Sebastian ng panloob na kautusan na pinipilit si Rafael na akuin ang sisi sa pagtagas ng impormasyon upang protektahan ang kanyang sarili. Tiningnan ni Lexie ang recording file. Ngumiti ang kanyang bibig ng malamig. Isang iskandalo na nakapatong sa isang iskandalo. Kung gayon, ay lalaro ko ang lahat. Ibababa ko silang lahat, ang aking ina at CEO sa impyerno ng pananalapi. Sige. Narito ang patuloy na salin ng mga kabanata, Kabanata 10, Panayam ng Kababaihan, video na naglalantad at ang pagbati na bumagsak sa social media, hindi ako biktima. Ako ay survivor. At muling isinusulat ang mga panuntunan, Alessandra, Lexie, Villanueva Hapon, Hotel Conrad kung saan nag-organisa si Lexie ng kanyang sariling panayam. Hindi nagpadala ng imbitasyon tulad ng, sa isang mabait na paraan, ngunit nagpadala ng lihim tulad ng nagbalik na ex-wife sumasagot ang asawa ng CEO, na nagdulot ng pagdagsa sa social media. Sa unang 30 minuto, ang livestream sa platform na LiveItalkPH ay umabot ng 2.4 milyong manunood. Ang hashtag #LexieComeback at hashtag #SebastianLuon, Madulash, ay umakyat sa tuktok ng Twitter Philippines. Ang panayam ay nagsisimula walang luha, walang pag-alog. Lumitaw si Lexie sa isang puting suit, buhok na nakapusod, maliliit na hako na parang nagbibigay diin sa bawat salita na sisikat tulad ng mga bala. Sa tabi niya si Ramona na hindi pa rin malamig ang dugo, hindi pa rin naalis ang pangalan. At, si Adrian ang lalaking tahimik na nakatayo sa likod, ngunit malinaw ang mga mata na, walang makakaligtas ngayon. Nagbukas ng pananalita si Lexie, hindi ako nag-organisa nito para umiyak. Nag-organisa ako, para tapusin ito. Tapusin ang lahat ng kasinungalingan na tumagal ng 5 taon. Tumahimik ako nang nambabae ang asawa ko. Nagtiis ako nang sabihin ng mga tao na isa lang akong napapanahong manika na nabubuhay sa labis na pera. Ngunit ngayon, sapat na. Tumango siya. Pindot ni Ramona ang button. Bumukas ang malaking screen. May nagpatugtog ng recording mula sa 5 taon na ang nakalipas. Ibahala mo kay Rafael ang pagtagas na iyon. Nauubusan siya ng pera. Pilitin mo siyang pumirma, at hayaan mong linisin ng legal department ang mga record. At tungkol sa pondo ni Eleanor, pansamantalang ilagay mo ang pangalan niya. Bayaw, madaling kontrolin. Ang asawa ko, walang malalaman. Magaling lang sa pagbihis. BOOOM. Parang nakuryente ang buong silid. Hindi umiyak si Lexie. Ngumuso lang, akala ng asawa ko, ako ay isang plorera. Sayang, may talam ang plorera na ito. Pagkatapos ng panayam mensahe mula kay Calista, magaling. Hindi ko akalaing maglalabas ka ng video na iyon. Pero gusto ko ang paraan ng paglalaro mo. Anyway, mayroon akong parteng gift para kay Sebastian. Isang kopya ng kontrata para sa iligal na pagtustos ng VTech para sa isang shell company sa Macau, na pinirmahan gamit ang pekeng selyo, na idinisenyo ni Rafael. Gusto mo bang gamitin? Sumagot si Lexie, gusto ko. At sa tingin ko, oras na para magkita tayo. Sa huling pagkakataon, nagkita si Lexie at Calista sa rooftop bar kung saan, nahulog, si Clara noong una nang malaman niyang isa lang siyang pyesa. Inilapag ni Calista ang kontrata sa mesa. Tinitigan siya ni Lexie, walang pangungutya, walang pagtatanggol. Pareho tayo sa isang punto, nagmahal ng mali, at ngayon ay mahal muli ang ating sarili. Tumawa si Calista at nag-toast, at ang paghihiganti ay hindi dahil sa galit, kundi dahil, akala nila hindi tayo maglalakas loob. Kabanata 11, Bagong CEO, Green Tea na intern at aral mula sa lumang lipstick, ang pagpapatawad ay hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam ko, na nanginginig ang pinatawad sa tuwing nakikita akong ngumingiti. Lexie Villanueva 9 AM, punong tanggapan ng VTech Holdings kagyat na pulong siksikan ang silid ng pulungan, ang hangin ay mahigpit na parang sinturon na S ang sukat. Matapos ang nakagugulat na iskandalo, bumagsak ang pagbabahagi ng VTech ng 12% sa loob ng 24 na oras ngunit kakaiba pagkatapos ng panayam ni Lexie, nagsimula itong bumawi. Nagsimulang maniwala ang mga stockholder na, kapag ang lumang CEO ay isang madulash, ang dating hinamak na asawa, ang pinakamalakas na panangga sa media. Idineklara ng chairman ng board, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, opisyal naming itinalaga si Adrian Del Rosario Strategic Investor, dating tagapayo ng Eleanor Fund bilang pansamantalang CEO.
Boom! Napabulalas ang network ng pananalapi. Direktang umakyat ang hashtag #CEOTHEPTRAIMTCU, gwapong mukhang pamilyar, sa tuktok 3 ng Twitter. Hindi umupo si Lexie sa board. Nakatayo siya sa labas ng salamin, may hawak na isang tasa ng kape, ngumingiti ng bahagya nang makita si Adrian na tumatango sa board na may mukha na hindi na, dating, kundi bagong nasa kapangyarihan. 3 araw pagkatapos sa panloob na silid ng PR pumasok si Clara Santiago. Buhok na nakatali, puting kamiseta, hindi na, green tea, na mga mata, kundi, pakisuyo huwag akong buhusan ng mainit na tubig. Sa kanyang harapan si Lexie nakaupo sa pangunahing mesa, pumipirma ng mga dokumento. Gusto mo talagang pumasok dito bilang intern? Tanong ni Lexie, hindi tumitingin. Tumango si Clara, ang boses ay kasing hina ng buntong hininga, gusto ko lang, ulitin. Alam kong nagkamali ako, pero wala na akong pinaniniwalaan. Pati si Callisto umalis na. Itiniklop ni Lexie ang file. Okay. Kaya magsisimula ang iyong unang araw sa pamamagitan ng pagsulat ng PR article, tungkol sa akin. Tumingin si Clara ng gulat, tungkol, sa iyo. Tungkol sa akin. Tungkol sa panayam. Tungkol sa isang babae na nakaligtas pagkatapos ng isang iskandalo, at hindi hahayaang malunod. At gusto kong magsulat ka ng totoo. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Susulat ako. Tumayo si Lexie, lumapit sa kanya. At kung magsisinungaling ka, mayroon akong sapat na file upang gawing legal na katibayan ang bawat post mo, mahal. Umalis siya, iniwan si Clara na parang bato. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang sinabi ni Callisto bago umalis, dating nagpatawad ang ate. Pero minsan lang, at hindi siya si Lexie. Nakatayo si Lexie sa rooftop, katabi si Adrian. Tumingin silang dalawa sa mga kotse sa ibaba, ang gintong ilaw na sumasalamin sa tubig na parang isang malabong pangako. Sa tingin mo ba dapat pa rin akong manatili sa VTech? Tanong ni Lexie. Hindi mo kailangang manatili, pero dapat kang mag-iwan ng marka. Marka, para maalala nila, ang leon na dating nakaupo sa upuan na ito. Tumawa si Lexie, umiglap kay Adrian. Sa ibaba, nakaupo si Clara sa silid ng PR, na may nanginig na kamay. Sa araw na iyon, natutunan ko na, ang pinaka-nakakatakot na tao ay hindi ang sumisigaw, kundi ang ngumingiti, at alam kung ano ang ginagawa. Sige, narito ang patuloy na salin ng mga kabanata, Kabanata 12, Spy na may dugo at multo na may apelyidong Chan, hindi ako natatakot sa kaaway sa labas. Natatakot ako sa isang kaanak na nakatayo sa likod, na may hawak na kutsilyong may nakaukit na pangalan ko, Lexie Villanueva, punong tanggapan ng Eleanor Holdings, opisina ng pribadong pondo ng pamumuhunan ng nanay ni Lexie. Pader na kahoy, marmol na sahig, sapat na gininto ang ilaw para maging mainit kung hindi mo alam ang kwento. Iisipin mo na ito ay isang lugar para sa pagpapasigla ng pag-asa at pera. Pero para kay Lexie, mas malamig ito dito ngayon kaysa sa isang morgue. Panimulang sitwasyon tinawagan ni Ramona si Lexie, may malaking nangyari. Ibinunyag ng mga pahayagan ang mga dokumento na ang pondo ng Eleanor ay naglagay ng pera sa isang kumpanya na nasa blacklist ng internasyonal. Walang nakakuha ng file na ito maliban sa loob. At ito ay hindi pa napipirmahan. 3 lang ang nakahawak dito, ikaw, nanay mo, at... Kumunat ang noo ni Lexie. At sino? Teresa. Teresa Chan. Personal na katulong ng nanay ni Lexie. Ang babaeng kulay abo ang buhok, na nag-alaga kay Lexie simula pagkabata, alam ang kanyang mga gawi sa pagkain at pagtulog. Dating, mahal na si Tita Teresa, sa diary noong siya ay 10 taong gulang. Flashback, noong 12 taong gulang si Lexie, Tita Teresa, kahit anong gawin ko balang araw, gagawin kitang personal kong accountant. Okay, basta matutunan mong maghinala sa nanay mo. Walang santo sa mundo ng pamumuhunan. Ha, bakit naman? Dahil ang mayayaman, bihira malinis. Balik sa kasalukuyan. Sumugod si Lexie sa opisina ng kanyang ina. Nasaan si Teresa? Kalmado ang kanyang ina na parang handa na, nagbitiw na siya. Nagpadala ng liham ngayong umaga. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kinuyam ni Lexie ang kanyang kamay. Alam mo ba, hindi ako sigurado. Pero kung sa tingin mo isa siyang especially iya, dapat mong tanungin ang iyong sarili, sino ang nagpilit sa kanya na pumili ng ibang panig. Wala akong ginawang mali.
Nabubuhay ka sa isang malupit na mundo, Lexi. Ang pamilyaridad ay ang pinakamadaling bagay na gamitin upang ipantakip sa utang. Nang gabing iyon sa bahay ni Adrian nakaupo si Lexi sa tabi ng bintana, sa laptop ay ang larawan mula sa camera ng punong tanggapan, Teresa nagdadala ng mga dokumento sa labas sa isang maliit na pulang bag. Sinundo siya ng isang Bentley. Plate number, MWR3388. Tiningnan ni Adrian, at agad na sinabi, ang kotse na iyon, ay hindi pag-aari ng anumang korporasyon. Kundi ng tatay ko. Biglang lumingon si Lexi, anong sinasabi mo? Patay na ang tatay ko. Patay. Pero hindi naman tuluyang patay. May tsismis na nagpanggap siyang patay pagkatapos ng isang pagsisiyasat sa pananalapi. At si Teresa ang nag-iisang sumama sa kanya, bago siya nawala. Naging yelo ang hangin. Sumigaw si Lexi, imposible. Namatay siya sa isang aksidente, may katawan. May libing. Nakita ko. Mahinang sinabi ni Adrian, hindi kailanman binuksan ang kabaong. At iniulat ng ospital na namatay siya dahil sa sunog. Sa tingin mo talaga may anumang nagkataon sa pamilya Chan? Bumalik si Lexi sa bahay. Sa mesa ay isang sobra. Walang nakasulat na pangalan, sulat kamay lang, kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ama, pumunta ka sa bahay sa tabing dagat sa Palawan, ang nag-iisang lugar na hindi pa nadungisan ng pera. Sa loob ay isang lumang larawan, Lexi 5 taong gulang nakaupo sa balikat ng isang lalaking may suot na shades. At sa tabi, ay si Teresa, mas bata, tumitingin sa camera na may malabong tingin. Mahigpit na hinawakan ni Lexi ang larawan. Kung buhay pa siya, ang buong buhay ko ay isinulat gamit ang kasinungalingan. Kabanata 13, Palawan, ang bahay sa tabing dagat at ang kaong kahoy na walang pangalan, upang malaman kung sino ka talaga, kung minsan kailangan mong hanapin ang taong dating nag-abandona sa iyo. Lexi Villanueva, Palawan, isang payapang lupain na hindi pag-aari ng mundo ng mga tycoons. Bumaba si Lexi mula sa kanyang pribadong eroplano sa maliit na airport, madilim ang kalangitan, ang hangin ay amoy dagat na humahampas sa kanyang mukha na parang bulong, huwag nang hamukay pa, walang makakaligtas. Gustong sumama ni Ramona, pero tumanggi si Lexi. Hindi ito para sa pakikipaglaban. Para sa pagharap, ang kahoy na bahay sa tabing dagat. Lumitaw ang bahay na parang sa isang lumang painting, mga kahoy na dingding, bubong na dayami, pinto na puti na may pintura na nababakbak, may alikabok ng oras sa bawat frame ng bintana. Walang kamera, walang bakas ng pagiging marangya. Pero may amoy ng pamilyar na kalumaan, ang amoy ng pagkabata. Hinawakan ni Lexi ang hawakan ng pinto. Bukas ito, walang lock. Sa loob ng bahay walang tao. Mayroon lang isang maliit na coffee table, isang rocking chair, at isang madilim na kaong kahoy, na nakalagay ng maayos sa gitna ng mesa. Sa takip ay nakaukit ang isang linya na isinulat sa kamay, Alessandra, kung mabasa mo ito, hindi na ang ama mo ang taong naalala mo. Lumunok si Lexi. Nanginginig ang kamay na binuksan ang takip ng kahon. Sa loob, isang lumang leather na notebook may pamagat na, record ng transaksyon 1997 hanggang 2005, isang sulat kamay, nagmamadaling sulat, isang USB drive na kulay pilak, may nakadikit na piraso ng papel na may nakasulat, para sa taong naniniwala sa iyo. Ang sulat ay nagsasabing, anak, kung mabasa mo ito, kung gayon ang iyong ama si Enrique Chan ay tinanggal na mula sa mundo ng mga malilinis. Baka sabihin nila na ang iyong ama ay isang financial criminal. Baka ilibing ako ng nanay mo sa isang pekeng libing. Pero ang totoo, pinili kong mawala. Dahil ayaw kong lumaki ka kasama ang isang lalaking madumi ang kamay. Dating mahal ko ang isang tao, hindi ang nanay mo. At ang taong iyon ay si Teresa. Nasangkot ako sa isang international na operasyon ng money laundering. Dating iniligtas ako ni Teresa. Pero nilalaro kaming dalawa ng nanay mo ng isang malaking laro, na pinilit kaming umatras. Naglalaman ang USB na iyon ng kung ano ang natitira sa akin, patunay na hindi ako si Kim, pero niloko. Kung gusto mo pa ring malaman ang katotohanan, hanapin mo ang taong nagngangalang, Luis Montelo, retiradong Interpol, kasalukuyang nasa Barcelona. Alam niya ang lahat, kung hindi, sunugin mo ang USB. At magpatuloy ka, tatay. Nakaupo si Lexi sa kahoy na bahay, ang sikat ng araw ng Palawan ay sumisikat sa kanyang tahimik na mukha. Hawak ang USB na malamig,
Isang tanong ang pumipihit sa puso, kung biktima ang tatay ko, sino ang tunay na kriminal? Sa labas, patuloy na humahampas ang alon. Pero sa loob ni Lexie, nagsimula na ang isang bagong bagyo. Kabanata 14, Sebastian, Binal Ican, International Airport at nakababaliw na alok, may mga taong dapat mawala ng tuluyan. Pero hindi, para silang virus binura mo na. Babalik pa rin, Lexie Villanueva Ninoy Aquino International Airport VIP Arrival Area Kara rating lang ni Lexie sa eroplano mula sa Palawan. May amoy pa rin siya ng hangin sa dagat, ngunit ang kanyang puso ay nababalot pa rin ng mga alon dahil sa sulat na iniwan ng kanyang ama. Hinihila niya, ang kanyang malita palabas ng gate. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa pamamagitan ng salamin tulad ng isang spotlight na sumasalubong sa pangunahing karakter ng isang pelikulang paghihiganti na patungo sa kanyang bagong kabanata. Pagkatapos ay nakita niya siya. Si Sebastian Velasco, gray suit, may kantab na sapatos, buhok na nakaistilo ng CEO na nagtuturo ng startup, nakatayo sa gitna ng bulwagan na nakapamulsa, nakangiti ng manipis na parang labaha. Hello, tagal na nating hindi nagkita. Malamig ba sa Palawan? Tumigil si Lexie. Hindi natataranta. Hindi nagulat. Tiningnan niya siya na parang isa siyang resibo na nakasulat sa card na hindi sinasadyang nabili, hindi interesado, ngunit gustong punitin. Sinusundan mo ako. Sinusunod ko ang puso ko. Kinibit ni Sebastian ang kanyang balikat, ang puso, at ilang satellite ng panaktik sa pananalapi na may utang na loob sa akin. Iginala ni Lexie ang kanyang mga mata. Pinalaya na ba? Nakakuha ng bawas na sentensya sa pagbigkas ng katwiran. Ngumiti si Sebastian. Nakatakas sa piyansa. Walang sapat na malakas na ebidensya. At ikaw, sinusubukan mong hanapin ang USB na maglalantad sa iyong ina at wawasak sa nakaraan ng iyong ama, hindi ba? Kumunat ang noo ni Lexie. Anong alam mo? Lumapit si Sebastian, na may kakaibang seryosong tingin. Hindi ako pumunta dito para takutin. Pumunta ako para magmungkahi. Mayroon akong impormasyon tungkol kay Luis Mantello. Pero kapalit, gusto kong sumama sa iyo sa Barcelona. Pause. Binal Ican ni Lexie ang sinabi ng 3 beses para matiyak kung ano ang narinig niya. Nasiraan ka na ba ng ulo? Niloloko ako. Lanoko. Sinasalakay ng dating asawa. Oo, nararapat sa akin iyan. Pero ang bagay sa Espanya ay lampas sa iyong kakayahan. Si Luis ay hindi lamang ang ama na nakilala mo, kundi ang ama na dati kong siniyasat. Twist sa gitna ng airport umatras si Lexie. Dati mong siniyasat si Luis Mantello. Bakit? Kinuyam ni Sebastian ang kanyang bag, ang kanyang mga mata ay lumipat sa mood na mapanganib pero hindi nagsisinungaling, dahil dati siyang finance manager para sa isang organisasyon ng money laundering. Ang network na kinasangkutan ng iyong ama at ni Teresa ay isa lamang maliit na sangay. At kung pupunta ka doon ng mag-isa, mamamatay ka. Tumigas ang hangin. Walang tumatawa. Pumasok si Lexie sa lounge, at umorder ng isang tasang black coffee. Sa kanyang kamay ay ang kanyang pasaporte. Sa screen ng telepono ay ang mensahe ni Ramona, may balita mula kay Clara, gumagana ng maayos. Bumalik na si Caliste sa Amerika. Tahimik ang nanay mo. Ngayon na ang oras para maglaro ng malaking chess game. Sumagot si Lexie, iniisip ko kung dapat ko bang isama, isang matandang fox. Tumingin siya kay Sebastian na nakatayo sa tabi ng bar, nakikipag-usap sa telepono sa matatas na Espanyol, ang mukha ay hindi na nagpapakita ng bakas ng takot. Kung gusto mong pumatay ng isang ahas, siguro dapat kang sumama sa isang lobo. Kabanata 15, Recording, Business Class at tanong na walang naglakas loob itanong, ang pagsama sa taong dating nagtraidor sa iyo ay tulad ng pagyakap sa isang ahas na marunong kumanta. Parehong mapanganib at mahirap iwan, Lexie Villanueva sa eroplano mula Manila, Barcelona, upuan ng business class nakaupo si Lexie sa upuan 3A, si Sebastian sa 3C sapat ang layo upang magpatid ng paa kung kinakailangan, ngunit sapat na din ang layo upang maiwasan ang amoy ng pabango na nagpapaalala ng mga toxic na alaala. Ngumiti ang attendant, gusto nyo ba ng chilled champagne? Gusto ko ng black tea. At, hindi ko hahatiin ang aking baso, sabi ni Lexie, nang hindi tumitingin kay Sebastian. Bagong panuntunan, ang bawat usapan katumbas recording naglagay si Lexie ng isang mini recording device sa pagitan ng dalawang tray ng inumin.
Rule number 1, i-record ko ang lahat ng sasabihin mo. Kung magsisinungaling ka, ipapadala ang recording sa abogado sa Interpol at sa news office ng The Capitalist. Tumawa si Sebastian at sumipsip ng red wine. Nakakatakot ka pa rin tulad noong unang araw na sinira mo ang telepono ko dahil hindi sinasadya na pinuri ko ang katulong dahil maganda ang kanyang damit. Hindi. Sinira ko ang iyong telepono dahil tinawag mo siyang sa kong thung ng motlam, tsaa na walang asukal pero sobrang tamis. Tumahimik silang dalawa sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, tumawa. Isang manipis na halakhak ngunit ito ang unang pagtawa na walang itinatagong kutsilyo. Habang lumilipad binasa ni Lexi ang journal ng kanyang ama, ang bawat pahina ay isang transaksyon. Ang bawat linya ay isang pangalan. Sa mga pangalan na iyon, ang ilan ay pinatay. Pulang guhit, kakaibang simbolo, ang petsa ng pagkawala ay tumutugma sa hindi pangkaraniwang schedule ng pulong. May isang pangalan na nakabilog ng pula, ML Pondo ng Avalon, Espanya. Tagaingat ng kadena. Lumingon si Lexi, narinig mo na ba ang taong ito ML? Dahan-daang sinabi ni Sebastian, kung ang taong iniisip ko. Siya ang nag-iisang natitirang kawing ng lumang organisasyon. At, dating tinakpa ni Luis ang FB. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang tatay mo ay maaaring hindi lubos na biktima. Paglapag El Prat Airport, Barcelona, hinihila ni Lexi ang kanyang malita palabas ng immigration hall. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig tulad ng dati ngunit nakatutok tulad ng isang mamamatay tao na nakakakita ng amoy ng madugong pera. Malapit si Sebastian, nagsasalita habang sinusuot ang kanyang headset. Nakatira si Luis Montelo sa Sitges, isang bayan sa tabing dagat. Ang kanyang palayaw sa lihim na file ay Silver Fox. Ngayon ay retirado na, nakatira kasama ang kanyang bagong asawa. Bagong asawa, tinaasa ni Lexi ang kanyang kilay. Oo, at ayon sa impormasyon mula sa Interpol, ang kanyang bagong asawa ay dating kasintahan ni Enrique Chan, ang iyong ama. Isang light twist ngunit pumapasok sa utak. Umuulan ng mahina sa Barcelona. Nakaupo si Lexi sa isang taxi, tumitingin sa malabong bintana. Ang kanyang puso ay nababalot ng mga gusot. Buhay pa ba ang kanyang ama? Sinalakay ba siya o sinalakay ang iba? Ang dating kasintahan ng kanyang ama ay asawa na ngayon ni Luis. At bakit? Hinayaan pa rin niya si Sebastian na tumabi sa kanya nang hindi siya sinuntok sa mukha. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa recording device. Pinindot ang record button, at pagkatapos ay malamig na sinabi, nagsimula na ang laro, ex-husband. Kabanata 16, Sitges City, Silver Fox Villa at unang gabi sa istasyon ng pulis. Sa isang laro, mayroong dalawang uri ng tao na pinaka-nakakatakot, ang taong walang nawala, at ang taong nag-iisip na nakatayo siya sa tabi mo. Lexi Villanueva, Barcelona. Umulan mula kaninang hapon, hindi malakas, sapat lang para takpan ang tanawin ng malabong kapaligiran na parang nagtatago dito ng isang katotohanang ayaw nilang alalahanin ng sinuman. Nakaupo sina Lexi at Sebastian sa isang inupahang taxi, patungo sa Sitges, isang bayan sa tabing dagat, maganda, mahal, at kainahinala. Ang villa ni Luis ay nakatayo sa pinakamataas na burol ng bayan, sabi ni Sebastian, na nakatutok pa rin ang mga mata sa offline na mapa, protektado ng isang pribadong sistema ng kamera. Galit siya sa mga estranghero. Pero kung ikaw, anak ni Enrique Chan, magkikita siya. Hindi ako sigurado, sagot ni Lexi, maliban kung mayroon akong ikinatatakot niya. Ang USB ba? Hindi sumagot si Lexi. Alam niya ng malinaw, sa larong ito, ang pagsasalita ng labis ay naglalantad sa iyong kamay. Ang USB ay nasa loob ng kanyang leather wallet, malapit sa kanyang puso, na parang isang hindi pa nabubunot na kutsilyo. Lumiko ang taxi sa isang maliit na kalsadang bato, nagsimulang dumilim ang langit. Ang mga ilaw ng Sitges ay tahimik na nakabukas. Ang tanawin ay parang sa engkanto, ngunit walang nagsabi na ang engkanto ay walang dugo. At pagkatapos, 5 minuto lamang matapos silang bumaba sa kotse, bumagsak ang lahat. Isang kotse ng pulis ang lumapit na parang nakabantay. 2 pulis ang lumabas, nakalagay ang kamay sa kanilang mga baril. Mukha na parang semento. Senyorita Villanueva, Senyor Velasco. Bahagyang sumingkit si Lexi. Agad ding nagbago ng mukha si Sebastian. Anong nangyayari? Tumanggap kami ng reklamo.
Pinaghihinalaan kayong nagdadala ng mga kumpidensyal na dokumento na may kaugnayan sa isang underground banking system sa Europa, na hinahanap ng Interpol mula noong 2012. Bahagyang tumawa si Lexi, sinusubukang maging kalmado. At ano ang ebidensya? Sasabihin namin pagkatapos naming hanapin. Ngayon, sumama kayo sa istasyon. Nagbigay si Sebastian ng napakaikling tingin kay Lexi. Sapat na para kay Lexi na maintindihan, hindi ito kakaiba. Ito ay isang bitag. Kinuyam niya ang kanyang wallet, hindi inaalis ang kanyang kamay sa recording device sa kanyang bulsa. Sumakay sila sa kotse ng pulis, walang poses, pero malinaw na wala na silang kalayaan, Sitges Police Station, 9:04 p.m. Maliit na interogasyon, puting ilaw na sumisikat sa mesa. Umupo ng tuwid si Lexi, hindi nagpapakita ng takot. Sa kanyang harapan ay 2 pulis at isang interpreter. Si Sebastian ay nakakulong sa kabilang silid. Nakita namin sa inyong bagahe ang isang digital na dokumento na hindi alam ang pinagmulan. Ito ay nauugnay sa isang serye ng mga transaksyon sa pagitan ng ilang virtual na bangko, mataas ang antas ng pag-encrypt. May alam ka ba tungkol dito? Tiningnan ni Lexi ng diretso. Nasa bagahe ko iyon. Oo. At hindi ba kayo nag-iisip na maaaring may naglagay nito doon? Mahirap sabihin. Pero parang, may nakakaalam na may dala kang USB na mas mahalaga pa kaysa sa natuklasan. Tumahimik si Lexi. Nagtrabaho ang kanyang utak na parang computer. May 3 posibilidad. Una, sinuportahan ng pulisya ang pagharang sa kanya. Pangalawa, alam ni Luis na darating sila at gustong magpakitang gilas. Ikatlo, may ikatlong partido, na nanunood pa rin sa bawat galaw. At inilagay ang PIN bago niya napindot ang pindutan ng pagtugtog sa tunay na USB, 3 AM, pinalaya sila. Walang sapat na ebidensya, walang legal na search warrant mula sa Interpol. Pero napakalinaw ng unang atake. Naglakad si Sebastian sa tabi niya, hindi sinabi ang isang salita. Pinili ni Lexi na gamitin ang fighting mode. Hindi mga pulis ng Espanya. Isa lamang silang kasangkapan. Kung gayon si Luis, siguro, anong gagawin natin ngayon? Nakatayo si Lexi sa gitna ng isang bakanteng kalye, magulo ang kanyang buhok dahil sa hangin sa dagat, ang kanyang mga mata na parang gabing ito ay nakita niya ang tunay na mukha ng isang fox. Ngayon, maglalaro na ako. Kabanata 17, Silver Fox Villa at ang babaeng may pamilyar na pananaw, hindi lahat ng lumabas mula sa memorya ay kaanak. Ang ilan ay peklat na nakasuot ng dugo, Lexi Villanueva Sitges, 4 AM. Bahagyang umuulan, malamig na hangin sa dagat ang pumapasok sa bawat siwang ng damit. Nakatayo si Lexi sa ilalim ng lumang puno ng olibo sa likod ng burol. Mga 30 metro ang layo mula doon ay ang villa ni Luis Montelo, puting pader, pulang tiled roof, nakabukas pa rin ang ilaw sa silid sa ikalawang palapag. Walang bantay, walang infrared camera. Si Sebastian naman ay nananatili sa hotel, masakit ang ulo dahil sa laro kagabi. Pinili ni Lexi na mag-isa hindi dahil nagtitiwala siya sa kanyang sarili, kundi dahil hindi na siya nagtitiwala sa sinuman. Nagsuot siya ng mga leather gloves, nagdaan sa mababang bakod tulad ng isang multo. Ang bawat hakbang ay kinakalkula, walang ekstrang hininga. Ang mga mata ay patuloy na nag-iskon. Nakalock ang likod na pinto. Pero luma na ang lock, ginamit niya ang hairpin, na binali sa loob ng 5 segundo. Ang tunog ng pag-click ay napakagaan. Pumasok siya. Kakaiba ang katahimikan sa villa. Amoy ng lumang kahoy, amoy tabako, at isang bagay na pamilyar, pabango ng kanyang nanay. Tumigas si Lexi ng 1 segundo. Hindi maaaring magkamali. Ito ang amoy na mayroon lang isang bote na espesyal na ginawa para sa kanyang ina sa France noong 1996. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat hakbang ay parang gumuguhit sa kanyang memorya. Umaakyat ang hagdan sa ikalawang palapag. Lumapit siya, bumukas ang ilaw sa unang palapag. Isang babae ang lumitaw sa itaas ng hagdanan. Mga 50, bahagyang kulay abo ang buhok, nakasuot ng mahabang itim na sutla na damit. Walang make-up, pero ang mga mata na iyon, nakita na ni Lexi. Hindi sa totoong buhay. Pero sa album ng mga lumang larawan ng kanyang ama sa gitna ng malabong mga litrato ng dating kasintahan na hindi kailanman binanggit. Tiningnan ng babae si Lexi. Hindi nagulat, hindi sumigaw.
Dahan-dahan lang siyang bumaba sa 3 baitang. Sa wakas, dumating ka rin. Umatras si Lexi. Sino ka? Ngumiti ang babae, malalim at malinaw ang kanyang boses. Ako ang taong dating inabandona ng iyong ama. At ako rin ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang unang kamatayan. Hindi nagsalita si Lexi. Mabilis na tumibok ang puso na parang isang tambol. Pero hindi nagbago ang kanyang mukha. Nasaan si Luis? Naghihintay sa iyo. Pero ako ang unang pagsubok. Ngumisi si Lexi. Ikaw ang naglagay ng pekeng USB sa bagahe ko. Hindi. Pero alam ko kung sino ang gumawa. Sino? Ang taong kasama mo. Naintindihan na ni Lexi. Kinuyam niya ang kanyang kamay. Namumula ang kanyang mga mata. Si Sebastian. Bakit ka nagtitiwala sa kanya? Tumawa ang babae, ang tawa ay parang hangin na dumaraan sa mga patay. Dahil hindi niya alam kung sino ang pinagtatrabahuhan niya. Umakyat si Lexi sa ikalawang palapag, na sinundan ang babae. Bumukas ang pinto ng kwarto. Sa loob ay isang matandang lalaki, nakatalikod, kulay abo ang buhok, hawak ang baso ng alak, nakatingin sa dagat. Sabi niya nang hindi lumilingon, Alessandra, dala mo ba ang tunay na USB? Kabanata 18, ang pagsusugal ng Silver Fox at ang kondisyon ng dugo. Sino ang sumusulat ng kasaysayan? Tumingin sa kung sino ang nakaligtas pagkatapos ng lahat, Luis Montelo. Ang kwarto sa ikalawang palapag ay nasa estilo ng semi-klasikal, maligamgam ang ilaw, makakapal ang mga dingding, plush carpet, at isang turntable na dahan-daang umiikot. Lumalabas ang lumang jazz, na parang sadyang pinili upang pag-aanin ang takot na dumadaloy sa dibdib ni Lexi. Si Luis Montelo ay nakatalikod pa rin. Tuwid ang pagkakaupo, nakapatong ang kaliwang braso sa hawakan ng upuan. Ang espasyo ay tahimik na parang naghihintay ng maling paghinga upang simulan ang pagpunit sa kathang-isip na kapayapaan na ito. Lumapit si Lexi, nakatayo ng 3 metro mula sa kanya, ang distansya ng isang hindi sumasablay na pagbunot ng baril. Ikaw ba si Luis Montelo? Bahagya siyang tumango, hindi pa rin lumilingon. Ang tatay ko dati ay sinabi na alam mo ang lahat, ngunit hindi rin dapat pagkatiwalaan. Mahinang tumawa si Luis. Ang iyong tatay, si Enrique, ay matalino. Ngunit ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugang hindi magagapi. Kaya sasabihin mo sa akin ang katotohanan. O maglalaro na naman ng larong bahagyang. Totoo, bahagyang hindi, tulad ng lahat ng matatandang lalaking may bulok na bituka na nakilala ko. Dahan-daang tumayo si Luis. Matangkad siya, tuwid pa rin ang kanyang likod, may guwang na mukha ngunit maliwanag ang mga mata, ang uri ng maliwanag na hindi dahil sa liwanag, ngunit mula sa loob. Isang liwanag na nakakita ng dugo, nalinlang, at nabuhay pa rin upang tumawa sa mukha ng isa pang nakaligtas. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, pero may kondisyon. Nagkrus ng braso si Lexi. Hindi ako pumapatay, hindi na kailangan. Kailangan ko lang na tulungan mo akong hanapin ang isang dating kanan kamay ko sa organisasyon. Ngayon ay binabaliktad na niya ako, nagbebenta ng impormasyon sa mga gobyerno. At mas masahol pa, alam niya, kung sino ang anak ni Enrique Chan. Tumahimik si Lexi, lumapit si Luis, naglagay ng isang stack ng mga dokumento sa mesa. Sa loob ay isang larawan ng isang lalaking kulay abo ang buhok, mula sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang mukha ay napakabait na walang mag-iisip na dati siyang nag-coordinate ng isang money laundering network na umaabot mula Singapore hanggang Zurich. Ang kanyang pangalan, Marcus Leo. Ang taong ito dati ay kasosyo ng iyong ama. Sabay silang nagsimula, ngunit sa isang transaksyon sa Macau, nagtaksil siya. Halos mamatay ang iyong ama. Nadakip si Teresa. At ako, nawalan ng kapangyarihan dahil tinatakpan ko sila. Binuklat ni Lexi ang bawat pahina. Mga litrato, naka-encrypt na mga mensahe, financial diagrams. At nasaan siya ngayon? Ngumiti si Luis, isang ngiti na walang init. Nasa Vietnam. Nagtatago sa ilalim ng bagong pangalan, nagbukas ng isang foundation, nabubuhay na parang isang anghel, at naghihintay na lumantad ka. Tiningnan siya ni Lexi, matalim ang kanyang mga mata, bakit ko gagawin ito para sa iyo? Kalmadong nagbuhos si Luis ng 2 baso ng konyak. Dahil ang iyong ama ay hindi namatay sa isang aksidente. Siya ay nilason. At ang nagpadala ng gamot na iyon, ay si Marcus. Tumahimik ang silid. Kinalabit ni Lexi ang baso, hindi uminom. Pagkatapos nito,
Gusto ko ang lahat ng record ng tatay ko. Kasama na ang mga bagay na hindi pa niya kayang ibigay sa Interpol. Tumango si Luis. Deal. Lumabas si Lexie sa villa, hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Mas lumakas ang ihip ng hangin, napakalamig. Pinindot niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Ramona, kailangan ko ng mga tiket pabalik sa Vietnam. Agad. Ang mensahe ay bumalik pagkatapos ng 10 segundo, anong nangyari? Nagpadala sa akin ng mensahe si Sebastian na nagbabakasyon ka kasama ang isang kakilala. Sumingkit si Lexie. Ganoon ba ang sinabi niya? O nililigaw niya ako? Ramona, gusto mo bang suriin ko ulit siya? Lexie, hindi. Hahawakan ko na lang siya. Kabanata 19, pagpapanggap ng pundasyong, kawang gawa at paglaban ng pera na nagtataglay ng pangalang Lexie. Minsan, hindi kailangang magtago ang manloloko. Dahil alam niya, na walang naglakas loob na tingnan siya ng diretso, Lexie Villanueva Noybay Airport, 9:40 p.m. Bumaba si Lexie sa eroplano, walang bagahe, isang maliit na bag lang, na naglalaman ng record ni Luis at isang panulat na may recording device. Malamig ang kanyang mukha, dalisay, mahinang make-up hanggang sa akala mo ay hindi siya nakakasama. Ngunit ang bawat hakbang ay nagdadala ng aura ng isang taong alam na papasok siya sa yungib. Naghihintay na si Ramona sa gate. Walang pinagbago. Ngumiti ng mahina si Ramona at niyakap siya. Nakasanayan mo na ang pagdating ay gumagamit ng fighting mode. Sinalubong ni Lexie ang balikat ng kanyang kaibigan at sinabi ng mahina, sa pagkakataong ito buhay ang nakasalalay. At parang, reputasyon ko. Vietnam Light Foundation punong tanggapan ng District 1, Saigon kinabukasan, si Lexie kasama si Ramona bilang investor mula sa Singapore, pumasok sa 7 palapag na gusali na puti ang kulay, mas maluho pa sa isang opisina ng bangko. Nag-alok ang receptionist ng tubig, maayos, walang kawalan. Pero napansin ni Lexie na ang makinis na iyon, ang nagpa-alerto sa kanya. Inilahad niya ang peking business card, na may pangalang, Isabel Tran Capital Impact Holdings, ngumiti sa manager ng pondo, gusto naming maghanap ng mabubuting kasosyo para bumuo ng isang sustainable model ng kawang gawa. Narinig namin na ang Vietnam Light Foundation ay isang magandang lugar para magsimula. Ang lalaking sumalubong sa amin ay nagngangalang Phuc. Mukhang iskolar, nagpapakita ng nakakatuwang ngiti, pero hindi tumatawa ang mga mata. Tama ka nang narinig. Transparent ang aming pondo, may record ng internasyonal na pag-audit, at palaging tinatanggap ang pakikipagtulungan. Ibinaba ni Lexie ang kanyang tasa ng tubig. Okay, kung gayon ipakita mo sa akin ang listahan ng mga gastusin sa nakaraang 3 quarter. Kung mas detalyado, mas mabuti. Tinaasa ni Phuc ang kanyang kilay. Ako ay isang taong maaaring mamuhunan ng $3 milyong USD kung ako ay nagtitiwala. Tumigil ang hangin sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos ay ngumiti si Phuc, at pinindot ang pindutan para tumawag. Pakiimbitahan siya sa 5 palapag. May pribadong reception room para sa VIP partners. Tiningnan ni Lexie si Ramona. Naiintindihan nilang dalawa, ang 5 palapag ay hindi para sa pagtanggap sa mga bisita. Para suriin ang kalaban. Silid pulungan, 5 palapag nakatagong kamera, nakakandado ang pinto mula sa labas pagkapasok pa lang ng 2, sumara ang pinto sa likuran nila na may napakagaan na pag-click. Mabilis na kinuha ni Ramona ang signal scrambler mula sa kanyang coat, at binuksan ang switch. Sa loob ng 3 segundo, ang buong signal ng recording ng imahe ay nag-ulo ng bahagya sapat na para magkaroon sila ng oras upang kumilos. Kinuha ni Lexie ang isang peking USB device at isinaksak sa sentrong computer ng silid. Sa screen, lumitaw ang isang serye ng mga transaksyong paglilipat ng pera mula sa Vietnam patungo sa Hong Kong pagkatapos ay bumalik sa isang Ethereum wallet na may pangalan na LexieVillanueva.eth. Nagmura si Ramona. Gumawa sila ng virtual wallet na kapareho ng pangalan mo. Pagkatapos ay ginamit ito upang mangolekta ng mga perang nilalabhan. Kinuyam ni Lexie ang hawakan ng kanyang bag. Hindi lang nila gustong patayin ang tatay ko. Pinapatay din nila ang pangalan ko. Kung may magsisiyasat, makikita nila na ako ang sentro ng isang internasyonal na money laundering network. At ang bawat bakas ay dadalhin sa iyo. Malinis, walang kinakailangang patayin. Bumaba si Lexie sa silid,
Paglabas niya ng pinto, isang itim na Mercedes ang huminto. Bumaba ang bintana. Sa loob ay si Marcus Leo, kulay abo ang buhok, walang ekspresyon. Sa tabi niya ay isang lalaki, na may suot na relo na dating ibinigay sa mataas na opisyal. Tiningnan niya si Lexi, ngumiti, huwag ka nang maghanap pa. Ang nalalaman mo, ay ang ibabaw. At ang ilalim, gustong itago ng iyong tatay magpakailanman. Hindi sumagot si Lexi. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang recording. At pinindot ang record. Kabanata 20, Eleanor Chan ang mukha ng pamilya sa pagkakanulo. Ang pagkakanulo mula sa isang estranghero, tinatanggap ko. Pero ang pagkakanulo mula sa pamilya, ay isang hiwa na hindi kailanman mahihilom. Lexi Villanueva. Nakaupo si Lexi sa kanyang silid ng hotel, nakapatay ang mga ilaw, tanging ang maliwanag na liwanag ng laptop ang sumisikat sa kanyang mukha na mahigpit na mahigpit. Isa-isa niyang tinunton ang transaksyon mula sa wallet na lexivillanueva.eth na inihahambing sa oras ng mga lihim na pagpupulong ng Eleanor Fund. Si Ramona ay nasa tabi, ginagalaw ang kanyang mouse, ang kanyang labi ay magkakatitip. Kakaiba, ang unang transaksyon ay nagsimula mula 4 na taon na ang nakaraan. Tumutugma sa tamang oras nang ipahayag ng nanay mo ang kanyang pag-alis mula sa direktang operasyon. Kumunat ang noo ni Lexi. Umalis sa operasyon, pero may tumatayong tao upang gamitin ang mga karapatan sa pagboto. Nag-type siya ng isang pangalan, Linda Fu Senior Executive Assistant. Sinuri ni Ramona ang panloob na record, si Linda ay dati, isang estudyante ni Eleanor. Tinanggap bilang taong pumipirma, sa karamihan ng lihim na kasunduan sa kawang gawa. Sumandal si Lexi sa kanyang upuan, ngumiti ng bahagya. Hindi siya nagpapakita. Pero kontrolado ang lahat mula sa likuran. At ngayon ginagamit ang aking pangalan na pondo upang maglaban ng pera para kay Marcus. Hindi pa binibilang, sabi ni Ramona, ang mga huling gastos ni Linda ay may isang pangalan bilang dobleng tagapag-aproba, Eleanor Chan. Flashback, 3 taon na ang nakaraan ang huling hapunan ng kanyang ama. Naalala ni Lexi na sinabi ng kanyang ama si Enrique Chan habang hawak ang kanyang baso ng alak, kung may araw na wala na ako rito, huwag kang maniwala sa panlabas. Kapag mas maliwanag, mas madaling takpan ang mga bagay na marumi. Noong panahong iyon, ngumiti lang ang kanyang ina, sumipsip ng alak, at pagkatapos ay pinalitan ang paksa sa merkado ng real estate. Bumalik sa kasalukuyan. Binuksan ni Lexi ang file na ibinigay ni Luis. Sa loob ay isang naka-encrypt na lihim na dokumento, na may pamagat na, Eleanor Chan BLACKFALCON, Classified Level 5, pinayro ng Ramona ang code, tumagal ng 7 minuto. Tumitig silang dalawa sa binuksan na file. 10 pahina, lahat ay mga imahe, mga transaksyon, email, mga tala ng flight na nagpapakita ng, na dati ng tahimik na tagapamahagi si Eleanor Chan sa isang pampinansyal na kumpanya sa Panama na tumutugma sa kung saan minsan ay kinontrol ni Marcus ang daloy ng pera. Isang pribadong flight na isinagawa ni Eleanor sa Macau, 2 buwan bago ang araw na, namatay sa isang aksidente, ang ama ni Lexi. At isang leaked email, tiyakin na iinumin niya ang pula. Dapat umalis si Enrique ng tahimik. Walang iskandalo, may pirma, easy tumayo si Lexi. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw. Lumabas lang siya sa balkonahe at huminga ng malalim. Tumawag si Ramona, hoy. Okay ka lang. Lumingon si Lexi, namumula ang kanyang mga mata, ngunit, mahinahon ang kanyang boses na nakakatakot, hindi lang pinatay ng nanay ko ang tatay ko. Pinatay din niya ang huling bahagi ng pagkatao sa akin na naniniwala sa pamilya. Tumawag si Lexi ng isang numero. Sa kabilang dulo ng linya ay si Adrian. Dati nating sinabi na hindi na tayo magbabalikan, tama ba? Oo, pero kung may utang ka pa sa akin, ano? Tulungan mo akong ilantad si Eleanor Chan. Sa mga pahayagan, sa korte, at kung kinakailangan, sa mundo ng pananalapi. Bamantong hininga si Adrian. Kung gayon, magsimula na tayo. Lexi Chan. Kinagat ni Lexi ang kanyang labi. Hindi. Ako si Lexi Villanueva. Hindi ko nadadalhin ang pangalan niya. Kabanata 21. Sunog na media at sipa sa ilalim ng baywang mula sa ina, ang kutsilyo mula sa ibang tao ay pwedeng sumugat sa atin. Ngunit ang kutsilyo mula sa nagbigay sa atin ng buhay, madalas na pinatalam ng pekeng pag-ibig. Lexi Villanueva, Singapore,
7 ng umaga. Nakaupo si Lexie sa bintana ng meeting room sa ika-45 palapag ng Marina Bay Sands Hotel. Sa mesa ay ang makapal na folder na may label na Press Kit, Chan Empire Leak, ang material para sa press conference na kanyang gaganapin sa 10 ng umaga. Ang buong nilalaman ay maingat na sinuri ng team ni na Adrian, Ramona, at isang grupo ng international legal, ebidensya ng manipulasyon ni Eleanor sa mga pondo, ang hindi direktang utos na patayin si Enrique Chan, at ang paglalarawan kay Lexie bilang baliw sa money laundering network. Suot ni Lexie ang isang malamig na kulay abong suit, walang kurbata, walang hako, tanging isang pilak na singsing lang ang natatanging bagay na iniwan ng kanyang ama. Handa siya, ngunit hindi hahayaang ni Eleanor na matagalan ng kanyang anak ang spotlight. Alas 8:15 ng umaga. Sumabog ang balita sa front page ng The Straits Financial. Pamagat, anak ni Eleanor Chan, dating naging paggamot sa kalusugan ng isip, pinagbawalan na mahawakan ang mana sa ilang panahon. Subtitle, eksklusibong pinagmulan, dati nang na-admit si Lexie sa ospital para sa sakit sa pag-iisip matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, itinatago ng kanyang ina dahil sa takot na makaapekto sa imahe ng kumpanya. Pagkatapos basahin ni Ramona, ngumisi siya ng nakakalungkot, malalim ang atake na ito. Hindi sa pera ang atake. Sa estado ng isip, upang mawalan ka ng kredibilidad sa media at legal. Tumango si Lexie, tinataas ang bawat pahina ng pahayagan na parang tinatanggal ang bawat maskara. Naglalaro siya sa paraang Eleanor Chan. Hindi tinatanggihan ang kasalanan. Ginagawang hindi kapanipaniwala ang nag-aakusa. Pumasok si Adrian. Kailangan nating ayusin ang mga nilalaman ng press conference. Ilabas ang unang ebidensya kaagad. Idagdag ang bahagi na tutol sa impormasyon sa pahayagan. Malamig na sinabi ni Lexie, hindi. Panatilihin ang mga nilalaman. Ngunit sasabihin ko pa, sa boses ng taong bumagsak at bumangon. 10 ng umaga, puno ang bulwagan. Sunod-sunod na nagbubukas ang flash habang umaakyat si Lexie sa entablado. Walang kalihim, walang kinatawan, walang grupo sa likod. Siya lang nag-iisa. Sa simula, ngumiti siya ng bahagya. Hindi ako pumunta rito para itanggi ang depresyon ko noon. Hindi ko rin itinanggi na dati akong naospital. Nagkagulo ang audience. Gusto ko lang itanong, ilan ang nawalan ng ama, natuklasan na sangkot ang kanilang ina, at nasangkot sa International Money Laundering Network, pero nananatiling 100% matino. Tahimik, inilagay ni Lexie ang buong folder sa mesa. Ngunit ngayon hindi ako narito para magreklamo. Narito ako para ipakita ang ebidensya. Bawat slide ay isang putok, email, mga statement, kontrata, recording ni Eleanor, mga larawan ng flight sa Macau. At sa wakas, nagpakita si Lexie ng isang clip, si Eleanor sa isang internal na tawag kay Linda Fu, na nagpapaliwanag, mahina si Lexie. Kung malalaman niya ang lahat, babagsak siya. Kailangan lang natin siyang ilagay sa gintong hawla, at tapos na tayo. Tapos na. Tumingin si Lexie diretso sa camera, hindi ako ibon sa gintong hawla. Ako ang kutsilyo sa sarili kong kamay. Bumaba siya, tahimik na parang patay ang karamihan. Pagkatapos ay, nagsimulang pumalakpak. Sa pribadong penthouse, malakas na binagsak ni Eleanor Chan ang kanyang tasa ng tsaa sa sahig. Yumuko si Linda Fu. Kailangan mo ba ng press conference para tumugon? Ipinikit ni Eleanor ang kanyang mga mata, kalmado, hindi. Ngayon, hindi na natin kailangan pang patahimikin ang bata. Nag-aalinlangan si Linda, ang ibig mo bang sabihin? Binuksan ni Eleanor ang kanyang mga mata. Ngayon, kailangan na nating alisin siya. Kabanata 22, pagharang, pagkawala ng mga kakampi, at pagbawas sa pangkat, akala nila ang pag-iisa ay kahinaan. Pero hindi nila alam na ang pag-iisa ay kapag hindi ko kailangang hatiin ang aking bahagi sa kontra-atake. Lexie Villanueva 3 araw pagkatapos ng press conference. Sinorpresa si Lexie ng isang kagyat na investigasyon mula sa Singaporean Security Agency. Nilalaman, iligal na pagpasok sa system ng Eleanor Fund. Pinaghihinala ang iligal na pag-access at pagnanakaw ng lihim na data. Pinahinto ang kanyang pasaporte. Pansamantalang hinadlangan ang kanyang personal na bank account sa 3 bansa para sa mga investigasyon. Si Ramona na nag-iingat sa mga backup ay nakatanggap ng isang hindi nagpapakilalang email, kung hindi ka aalis sa kasong ito,
Ilalabas ang video na ginamit mo para ayusin ang mga file. At walang pagkakataong mabuhay si Lexi. Nang gabing iyon, nawala si Adrian. Walang mensahe, walang lokasyon, walang senadoryas. Sabi ng hotel na kanyang tinutuluyan, nag-check out siya kaninang umaga, walang iniwang mensahe. Nag-iisa si Lexi sa bakanteng silid ng hotel. Sinisinaga ng sinag ng araw sa kanyang mukha malabo at malamig. Hindi siya umiyak, ni hindi rin tumawag sa sinuman. Binuksan lang niya ang computer at binuksan ang isang plano na may pangalang, Face Zoe Sithak. Lonely Wolf Face, sa gabing iyon din. Pumunta siya sa opisina ng isang abogado na dating tinanggal ni Eleanor dahil tumanggi siyang gumawa ng pekeng dokumento. Ang kanyang pangalan, Tomas Ong. Wala akong pera para bayaran ka. Hindi kailangan. Hindi ako sigurado kung gaano ako katagal magkakaroon ng kalayaan. Hindi rin kailangan. Tumingin ng diretso si Lexi sa kanyang mga mata. Basta ako ay nabubuhay, bababain ko siya. Tumango si Tomas. Kung gayon, simulan natin. Ang pag-hack ulit sa mismong data na nilikha niya. Pinalitan ni Lexi ang lahat ng kanyang account, telepono, pansamantalang pagkakakilanlan. Naging invisible siya sa loob ng 24 na oras. Mag-isa, walang Ramona, walang Adrian, walang bank account, walang reputasyon. Ngunit, meron pa rin siya ng pinakamapanganib, ang katotohanan. Kabanata 23, mga transaksyon ng dugo, internasyonal na media at isang bagyo ng impormasyon sa buong mundo. Kapag wala ka nang mawawala, hindi na kailangan ng mga tao na manalo. Kailangan lang nilang, isama ang lahat sa kanilang sarili. Lexi Villanueva, Biyernes ng gabi, 10:17 p.m. Sa isang pansamantalang inupahang silid sa ilalim ng isang pekeng pangalan, nakaupo si Lexi nang mag-isa sa harap ng 3 screen. Nakakonekta ang mga network cable, naka-off ang GPS, naka-throttle ang signal ng telepono. Sa harap niya ay ang mahabang listahan ng mga pangalan, mga politiko sa Timog Silangang Asya, CEO ng mga korporasyong enerhiya sa Africa, chairman ng Shell Bank sa Hong Kong at mismong Eleanor Chan. Lahat ay nakaugnay sa pamamagitan ng isang serye ng mga transaksyon mula sa Eleanor Fund, sa pamamagitan ng mga intermediary company hanggang sa isang virtual account na tinatawag na Venture Heritage Project. Nakaupo siya doon, nakatingin sa bawat numero, bawat linya ng code. Hindi mapag-aalinlangan ng katibayan. Nagpadala si Tomas Ong ng isang naka-encrypt na mensahe, handa ka na ba? Kapag naipadala na, hindi na pwedeng bawiin. Nag-reply si Lexi, hindi ako binigyan ng mga ito ng anumang opsyon. Wala rin akong kailangan. Kinabukasan ng umaga, natanggap ng lahat ng pinakamalaking pahayagan sa mundo ang isang naka-encrypt na package ng data mula sa isang hindi kilalang pinagmulan, L. Villanueva, Leaks. Kabilang dito ang 40 mga statement ng paglaban ng pera, 12 mga recording ng panloob na pulong, isang video clip kung saan inutusan ni Eleanor si Linda na harapin ang issue ni Enrique Chan, at ang dokumento na nagsusuri ng mga pamantayan sa pagpili ng mga underground partner, BBC World, Reuters, Nikkei, New York Times, sabay-sabay na naglathala ng balita, International Money Laundering Network, mula kay Eleanor Chan hanggang sa mga underground na gobyerno. Twitter, Reddit, X, Telegram, nag-iinit. Ang mga hashtag na hashtag #ChanLeaks, hashtag Eleanor Empire ay nasa tuktok ng trending sa unang 2 oras. Hapon noon, mataas na antas ng meeting room ng Eleanor Fund, nanginginig na binasa ni Linda Fu ang balita. Walang kibo si Eleanor, mukhang yelo. Sa paligid niya ang isang grupo ng mga senior legal na abogado, pinagpapawisan. Isang tagapayo, nanginginig ang tinig, "Ma'am, may plano ka bang tumugon?" Dahan-daang kinuha ni Eleanor ang baso ng tubig. Ngayon hindi na tungkol sa pagkontrol sa balita. Ngayon ay tungkol sa pagkontrol sa pinsala. Tumawag si Lexi sa isang kilalang mamamahayag mula sa Washington. "Lilito ako sa publiko, pero gusto ko sa panahon ng gabi ng balita. At ang buong impormasyon ay ipapalabas, walang putol, walang maling pamagat. Malaki ang itinaya mo. Hindi ako naglalaro, nilalantad ko. At sa pagkakataong ito, kung gusto nila akong patayin, mamamatay ako habang nakatingin ang buong mundo." Kabanata 24, Pandaigdigang Live at ang bitag sa gitna ng liwanag. Ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang mga lihim na ating itinatago, kundi ang mga lihim na itinatago ng ibang tao sa atin. Lexi Villanueva, Lunes ng gabi.
8:00 ng gabi sa Singapore. Nagpalabas ng espesyal ang CNA, The Expose The War Between Lexie Villanueva and Eleanor Chan, sabay-sabay na ipinalabas sa CNBC Asia, Bloomberg Live, at 7 online platform sa buong mundo. Nakaupo, si Lexie sa gitna ng minimalistang entablado, likuran niya ang puting ilaw, ang kanyang mukha ay hindi natatakpan, hindi labis na make-up, tanging ang isang bagay, kalmado hanggang sa punto ng pagiging kakaiba. Itinanong ng host ang unang tanong, dati kang bahagi ng imperyo ni Eleanor Chan. Kaya kailan mo napagtanto na ikaw ay nasa gitna ng isang play ng kapangyarihan? Sumagot si Lexie nang walang pag-aalinlangan, nang natuklasan ko na hindi namatay ang aking ama dahil sa isang aksidente. At nang ang aking ina ay hindi umiyak sa libing. Nagpatuloy ang panayam sa unang 14 na minuto na may record na rating. Inilantad ni Lexie ang lahat ng katotohanan, mula sa money laundering network, ang pagkamatay ni Enrique, ang papel ni Marcus Leo, hanggang sa lihim na relasyon sa pagitan ni Eleanor at ng politika. Maayos ang lahat, hanggang sa 15 minuto, biglang nagdilim ang screen ng studio. Sumimangot ang host, nanatiling nakaupo si Lexie na parang nahulaan na ang mangyayari. Sa pangunahing screen, lumabas ang isang pop-up na tumatakbo gamit ang pribadong code. Walang sino man ang makokontrol ito. Ang mga salitang lumitaw sa gitna ng live na broadcast, Lexie. Huminto ka ngayon. Ilalabas ang video ika-7 ng Oktubre taong 2025 sa Lungguhit 0xe3, MP4 sa loob ng 3 minuto maliban kung ititigil mo ito. Nagkagulo ang buong studio. Sumisigaw ang mga teknikal na tauhan. Ang dispatcher ng telebisyon ay nag-uutal, ito. Sino ang gumawa nito? Ipinikit ni Lexie ang kanyang mga mata. Tamang clip iyon. Dati niyang ginamit ang isang anonymous account para iligal na ma-access ang system ng Eleanor Fund, sa unang araw na nagsimula siyang tumugon. Kung ilalabas ang clip kahit na mayroon siyang magagandang dahilan, lalabag pa rin siya sa International Criminal Law. At sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lexie. Isang mensahe lang, pumili, hustisya o kaligtasan. Ako ang taong hindi kayo parehong kontrolado ni na Eleanor. 2 minuto. Huminga ng malalim si Lexie. Tumingin sa lens. Alam ko. May gustong patahimikin ako. May nagtatago ng video na hindi ko ipinagmamalaki. Dati kong iligal na na-access ang system ng aking ina. Oo, ginawa ko iyon. Dahil alam ko, kung hihintayin ko ang batas, wala na akong panahon para mabuhay. Bumalik ang screen. Nawala ang babala. Nagkagulo ang audience. Sa isang lihim na silid, sa kadiliman. Isang lalaking may suot na headset, na nakatingin sa screen ni Lexie. Ngumisi siya. Naglakas loob ang bata. Isang tinig ng babae ang lumitaw mula sa likuran, ngayon ano? Ititigil mo na ba? Sumagot siya, hindi. Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagtatag. Pero maglalaro ng mas matalino. May isang kahinaan pa na hindi pa niya natutuklasan. Namatay ang screen. Kabanata 25, Madilim na hacker, pagpapalitan ng buhay, at ang pinakamapanganib na alok, hindi lahat ng may hawak ng susi ay gustong buksan ang pinto. May mga taong humahawak lang nito upang makipagtawaran, sa impyerno, Lexie Villanueva, Bangkok, Thailand. 2 araw pagkatapos ng panayam sa telebisyon. Suot ni Lexie ang itim na hoodie, shades, naglakad sa maliit na eskinita sa Siloam District, patungo sa isang sira-sirang internet cafe kung saan may hiwalay na signal ng network, walang lokal na ID. Na-trace ni Tomas Ong ang IP address, at nahanap ang mga palatandaan ng pag-access mula sa isang device na dating pag-aari ni 07, ang maalamat na hacker na dating naglaban ng $60 milyon para kay Marcus Leo, pagkatapos ay nawala mula sa network noong 2023. Ngayon, nabubuhay si 07 sa ilalim ng pekeng pangalan, Ton R, na nangungupahan sa isang apartment sa 4th floor, hindi gumagamit ng telepono, nakikipag-ugnayan lang sa pamamagitan ng naka-encrypt na platform na Ghost Shell. 3 beses na kumatok si Lexie sa bintana, bilang isang naunang napagkasunduang senyales. Bumukas ang pinto, isang payat na lalaki, magulo ang buhok, malabo ang mga mata sa likod ng itim na salamin. Ikaw ba si Villanueva? Oo, dala mo ba ang buhay mo para ipalit? Sa loob ng silid umupo si Lexie, naglagay ng isang USB sa mesa. Mayroon akong code na ginamit ng aking ina para maglipat ng virtual money.
Maibibigay ko sa iyo, kapalit ng listahan ng lahat ng natitirang mga transaksyon at ang lokasyon ng kasalukuyang data vault ng Eleanor Fund. Kinakamot ni 07 ang kanyang ulo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi kailangan ng code. Kailangan ko ibang bagay. Ano? Pinawala ni Eleanor Chan ang aking kapatid. Ang batang iyon ay dating assistant accountant. Natuklasan ang mga pagkakamali. Nagpadala ng mga email ng babala. Pagkatapos ay nawala. Tumayo si Lexi ng diretso. Anong gusto mong gawin ko? Tumingin ng diretso si 07, gusto kong ilantad mo ang pangalan niya. Sabihin mo ang kwento. Ilabas mo ito sa mundo. Sa oras na iyon, ipapadala ko ang lahat ng data sa iyo. Bamantong hininga si Lexi, paano naman ako? Kung gagawin ko ito, ako ay ituturing na isang taong kumokontrol sa sakit ng iba para makakuha ng puntos. Hindi. Ikaw ang unang magbibigay sa kapatid ko ng maayos na pangalan upang magpahinga. Susunod na eksena pag-upload ng livestream clip. Nag-livestream si Lexi gamit ang bagong account, walang brand, walang PR. Mayroon lang siya, isang tasa ng tsaa at ang kwento, dati kong iniisip na si Eleanor Chan ay ang aking ina. Pero hindi, siya rin ang taong naging dahilan para ma-threaten, ma-kidnap, at tuluyang mawala ang isang babaeng nagngangalang Rika Tan, third-level assistant accountant. Ang nag-iisang pagkakamali niya, pagpapadala ng isang email tungkol sa $2.30 milyong USD na pagkakamali sa balanse. Ngayon, kung hindi ko sasabihin ang kanyang pangalan, walang makakaalam na siya ay umiral. Pero ngayon, mayroon, at hindi na siya invisible. 3 oras pagkatapos email mula kay 07 paksa, deals done. Tapos na ang deal, walang laman ang nilalaman. Pero may attachment na isang compressed file. Binuksan ni Lexi, isang folder na naglalaman ng lahat ng panloob na source code ng Eleanor Fund, 34 na file ng data ng transaksyon, 3 recording ni Eleanor na nag-uutos na harapin ang anti-system na mga tao, at isang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng orihinal na data storage sa Luxembourg. Ipinadala ni Lexi ang lahat ng file kina Tomas at Ramona. Naglagay ng utos na ipamahagi sa network na Mirror Chain, isang blockchain system na nag-iimbak ng publiko, hindi na mabubura. Tumingin siya sa screen. Isang tanong ang lumitaw mula kay Ramona, ilan pang oras mayroon tayo? Dahan-daang nag-type si Lexi, 5 pang kabanata. Kung gayon, lumaban na tayo. Kabanata 26, ang Luxembourg Gate at pagpipili ng dugo sa pagitan ni Adrian at ng katotohanan, kung minahal mo ako, pananatilihin mo ako. Kung mahal mo ang hustisya, bubuksan mo ang pinto. Pero kung pipiliin mong tumayo sa gitna, paglalampasan kita, Lexi Villanueva Luxembourg, 4:33 ng umaga. Dumating si Lexi sa harap ng isang 5 palapag na konkretong gusali, nakatago sa isang tahimik na industrial zone, walang pangalan, walang signage. Ngunit sa ilalim ng basement ay ang kailangan niya, Vault 09 Eleanor Core Storage, ang orihinal na data vault na hindi inakala ng sinuman na ilalabas. Ginamit niya ang access code na ibinigay ni 07. Sa pamamagitan ng 3 security gate, dumating sa huling pinto tumayo siya. Adrian, black vest, gloves, napakataas na antas ng security card. Nakatayo siya sa pagitan ng pinto at ni Lexi. Huli ka nang dumating. Hindi nagsalita si Lexi. Tinitigan niya siya ng diretso ang mga mata ng taong nakabasa lang ng balita na ang kanyang dating kasintahan ay ang gwardya ng lihim na vault ng kanyang ina. Kailan ka nagtrabaho rito? Nagsimula ako noong araw na nawala ako sa Singapore. Tinraidor mo ako. Hindi. Ginawa kita upang protektahan ka. Tumawa si Lexi, tuyo na parang buhangin sa disyerto. Pamilyar ba? Ang uri ng mga pagdadahilan na ginagamit ng lahat pagkatapos nilang saksakin ang ibang tao. Bamantong hininga si Adrian. Mas mahinang boses. Kung lalabas ang data vault na ito, hindi lang si Eleanor ang babagsak. Pero maraming non-governmental organizations, economic alliances, at pati na rin ang mga bansa na umaasa dito ang magkakagulo. May dugo, Lexi. Tunay na dugo. Sa tingin mo hindi ko alam. Alam ko na alam mo. Pero alam ko rin na, hindi mo kailanman pinag-isipan kung sino ang mabubuhay kung mamatay ka. Lumapit si Lexi. Isang hakbang pa at mahahawakan na niya ang scanner. Kaya ano ang ginagawa mo rito? Pinipigilan mo ako. Hindi.
upang itanong sa iyo ang isang huling beses, gusto mo bang mabuhay? O manalo? Tumahimik si Lexi. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang nakakode na QR code mula sa kanyang damit at ipinakita sa screen. Hindi ko piniling mabuhay. Hindi ako pumili na manalo. Pinili ko, tapusin. Bumukas ang pinto. Hindi humadlang si Adrian. Lumipat lang sa gilid. Sa loob ng Vault 09 dumaan si Lexi sa mahabang hanay ng mga server. Nag-flash ang asul at pulang ilaw. Data bilyon-bilyong dolyar ay nakaimbak sa mga hard drive na may likidong nitrogen. Isinaksak niya ang device na magbobot ng data. Pinili ang file, Eleanor Salungguhit Full Dump Salungguhit Final, JSON, lumabas ang isang pop-up, babala, ang data na ito ay mananatiling nakaimbak sa global blockchain magpakailanman. Hindi na mababawi, kumpirmahin. Huminga si Lexi. Inilagay niya ang kanyang daliri sa button na, kumpirmahin. Nakatayo si Adrian sa likod, tahimik. Kung pipindutin mo, maaari kang habulin sa buong mundo. Wala ng pasaporte, wala ng kaligtasan, wala ng pangalang Villanueva, wala nang maalala ka bilang marangyang anak ni Eleanor Chan. Hindi lumingon si Lexi. Sige, pinindot niya. Natanggap ng lahat ng internasyonal na press agency ang abiso. Ang orihinal na data tungkol sa Eleanor Fund ay NAKABUKSAN na hindi na maibabalik. Sinimulan na ang pagkalat sa buong mundo. Sa ibang lugar tahimik na nakaupo si Eleanor Chan sa villa sa Geneva. Nahulog ang baso ng alak sa sahig, nabasag na hindi pa man sumisigaw. Kabanata 27, Pag-uusig sa buong mundo at isang pagpupulong na walang salita, kapag inilantad ng isang anak na babae ang kanyang ina sa buong mundo. Hindi na paghihiganti iyon. Iyon ay ang paraan para pilitin ang taong nagbigay sa atin ng buhay na tingnan kung sino tayo, Lexi Villanueva, 48 oras pagkatapos ilabas ang data ng Eleanor Fund. 32 politiko sa buong Timog Silangang Asya ang nawalan ng pwesto. 7 CEO ng mga korporasyon sa Fortune Global 500 ang nagbitiw. 3 bansa ang nag-freeze sa mga asset ng Eleanor Fund. At, opisyal na naglabas ang Interpol ng pandaigdigang warrant of arrest laban kay Eleanor Chan. Si Lexi hindi na isang pangalan, pero isang nabubuhay na alamat. Siya ang naging una sa kasaysayan na nag-leak ng data sa pananalapi sa pinakamalaking sukat sa Asya mula sa loob ng isang imperyo sa pananalapi. Ibig sabihin din nito, hinahabol sa 3 bansa. Permanente nang na-freeze ang personal na ari-arian. Wala nang opisyal na nasyonalidad dahil binura na ni Eleanor ang mga orihinal na record noon pa man. Siya ayon sa batas ay hindi umiiral. Geneva, Switzerland. Eleanor's villa ang tahimik na puting villa. Pero sa loob ay isang babae na binubuklat ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng pagmamataas. Pumasok si Linda Fu, bamulong, nawala si Lexi mula sa radar. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Inilapag ni Eleanor ang mga file, mahinang tumawa. Hindi siya nawala, naghahanda lang siya para sa huling yugto. Nag-aalinlangan si Linda. Natatakot ka bang? Makaharap siya ulit. Uminom si Eleanor ng isang lagok ng red wine, ang kanyang boses ay kasing liit ng labaha, hindi. Dahil kung naglakas loob siyang putulin ang ugnayan ng dugo, kaya ko ring putulin ang puso nang hindi man lang kumukurap. Frog. Czech Republic. Anonymous. Nakatayo si Lexi sa isang maliit na attic, sa harap ay isang lalaking may puting salamin, ang malayang internasyonal na abogado ang nag-iisang naglakas loob na kumatawan sa kanya kung sakaling mahuli. Tinatanong niya, sigurado ka bang gusto mong tapusin ito? Matutulungan kitang tumakas. Umiling si Lexi. Hindi ako tatakas. Makikipagkita ako sa kanya. Mukha sa mukha. Sa huling pagkakataon. Wala ka nang mapapatunayan. Hindi ko kailangan ng patunay. Kailangan kong i-frame ang mga alaala. Para malaman kung sino ang ina. Sino ang halimaw. Isang email ang ipinadala mula sa isang anonymous na address kay Eleanor Chan, Geneva. Lumang bahay. Biyernes ng tanghali. Walang ibang tao ang kailangan. Walang sundalo, walang batas. Ina at anak lang. Sa ilalim ng email ay ang pirma, Lexi, ang tinawag niyang Alessandra, Kabanata 28, ang lumang bahay at ang katotohanang walang gustong pakinggan, may mga katotohanan na hindi nakapagliligtas sa sinuman.
Ginagawa lang nitong, hindi na kayang iligtas ng taong nakakaalam nito ang kanyang sarili. Lexi Villanueva, Geneva, Switzerland, Biyernes, alas 11:55 ng tanghali. Ang maliit na puting bahay na nasa gitna ng lumang puno ng cedar kung saan nagbisikleta si Lexi noong siya ay 9 na taong gulang pa. Ngayon ay naging entablado para sa huling labanan sa pagitan ng dalawang babae na may parehong dugo, pero magkaiba ang panig. Pumasok si Lexi sa bahay. Walang gwardya, walang kamera, walang Linda Fu. Nakaupo na si Eleanor Chan sa lumang upuan, katabi ng furry place. Puno pa rin ang baso ng red wine. Pero kulang ang kanyang mga mata. Hindi ka nagbago. Dumating ka pa rin na parang namumuno sa isang revolusyon. Hinayla ni Lexi ang upuan sa tapat, umupo. Hindi ka rin nagbago. Nakaupo pa rin ng mataas, umiinom ng dugo ng iba na parang alak. Makapal ang hangin. Wala nang palabas. Wala nang karakter. Paglalabanan sa mga salita nagbuhos si Eleanor ng karagdagang alak. Kaya, ano ang gusto mo? Isang paumanhin. Isang yakap. O ang mga luha ng isang ina. Umiling si Lexi. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lumang piraso ng papel ang pahayag ng autopsy ng kanyang ama. Gusto kong marinig mong sabihin na inutusan mong patayin ang aking ama. Na ang lahat ng ginawa ko sa nakaraang 30 kabanata ay tama. Tumingin si Eleanor sa papel. Pagkatapos ay tiningnan si Lexi. Inilagay niya ang baso ng alak. Medyo nanginginig ang kanyang mga daliri. Si Enrique Chan ay hindi pinatay ng aking kamay. Gusto ko lang siyang ihiwalay. Gawin siyang mawala sa ngalan ng pagprotekta sa mga assets. Pero nang pinasundo ko siya, sumingkit si Lexi. So, namatay siya 2 oras bago. Sino ang pumatay? Kinagat ni Eleanor ang kanyang labi. Marcus Leo, hindi ang may gawa. Ang may gawa ay ang taong pinagkakatiwalaan ni Enrique. Pagbabago, ang pumatay kay Enrique Chan hindi si Eleanor. Hindi si Marcus. Pero, si Teresa, Yaya, katulong. Ang taong dating nagpapatulog kay Lexi. Dati siyang tinawag na, prinsesa ko. Bumulong si Lexi, bakit? Ipinikit ni Eleanor ang kanyang mga mata, parang tinanggal ang lahat ng mga alaala, dahil balak niyang bawiin ang lahat ng pera, at tumakas kasama si Teresa. At iwanan ka. Iwanan ako. Iwanan ang lahat. Pinatay siya nito mismo sa Macau Hotel, dahil natuklasan niya na lihim na inilipat ni Enrique ang lahat ng pera sa pangalan ng kanyang anak sa Canada. Namutla si Lexi. May iba pa siyang anak na babae. Oo, at wala si Teresa sa plano. Kaya, tinapos niya ito gamit ang isang baso ng nakal-alasong alak. Tumayo si Lexi, nanginginig ang kamay. Kaya sa lahat ng oras na ito, akala ko ay nakikipaglaban ako sa'yo. Pero sa totoo, nakikipaglaban ka sa multo ng iyong sariling alaala. Tumayo si Eleanor at lumapit. Hindi ako humihingi ng iyong kapatawaran. Hindi ko kailangan. Pero kung may isang bagay na gusto kong gawin sa huling pagkakataon, binuksan niya ang cabinet. Kinuha ang isang lumang litrato ni Lexi na nakaupo sa balikat ni Enrique. Sa tabi ay si Teresa. At isang 4 na taong gulang na babae ang anak ni Enrique sa ibang babae. Inilagay ni Eleanor ang litrato sa kamay ni Lexi. Ang pangalan niya ay Elena. At, hindi niya alam kung sino ang kanyang ama. Kabanata 29, Elena at ang pangwakas na pagpili, kung dadalhin kita sa liwanag, susunog ka ba tulad ng dati kong pagsunog? Lexi Villanueva, Toronto, Canada, alas 7:15 ng umaga. Nakatayo si Lexi sa labas ng isang ordinaryong high school sa labas ng lungsod. Malamig ang panahon, may nyebe sa gilid ng bangkita. Ang amoy ng tinapay mula sa kalapit na kafe ay ginagawang, masyadong payapa ang lahat kumpara sa buhay na pinanggalingan niya. Suot niya ang isang hoodie, shades, cap. Walang nakakakilala sa kanya. Ngunit hindi may tago ng kanyang mga mata ang pagkalito. Sa kanyang harapan ay si Elena 17 taong gulang. Itim na buhok, payat, nakangiti ng masaya habang nakabisikleta papunta sa parking. Walang alam ang bata. Hindi niya alam na dati ang kanyang ama ay isang tycoon. Hindi niya alam na siya ang karakter na tinanggal sa lahat ng mga tala. Hindi niya alam na may isang kapatid na babae na bumagsak sa isang buong imperyo ng kapangyarihan, upang panatilihin ang kanyang pangalan. Isang maliit na kafe, ilang oras ang lumipas, nakaupo si Lexi sa tapat ni Elena. Nagtataka ang bata,
Sabi mo, kaibigan ka ng tatay ko. Pero akala ko, matagal nang patay ang tatay ko. Bahagyang tumango si Lexie. Tama, patay na ang tatay mo. Pero hindi tulad ng sinabi sa'yo. Hinawakan ni Elena ang kanyang mainit na tasa ng kakao, tinitingnan ng kanyang ate sa kanyang maiinit na mga mata, masamang tao ba si tatay? Ngumiti si Lexie isang malungkot na ngiti, si tatay ay isang taong nagkasala. Pero hindi masama, tumingin si Elena sa labas ng bintana. Pagkatapos ay lumingon muli, ang kanyang boses ay mas mahina, ako ba ang nasa litrato na iyon? Ako ba iyon? Inilagay ni Lexie ang kanyang kamay sa mesa, hinawakan ng mahina ang kamay ng kanyang kapatid. Oo, ako iyon. Tumahimik si Elena ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti, kamukha mo si tatay. Yung paraan na hindi mo iniiwasan ang tanong. Kaya, kung sasama ako sa'yo, anong mangyayari? Kinuha ni Lexie ang isang papel mula sa kanyang damit, isang one-way ticket palabas ng Canada. Sa ibaba ay ang 200, dinala niya si Elena. Sa publiko, dinala siya pabalik sa Asia. Icon-ekta ang kanyang pagkatao. Pero si Elena ay dadalhin sa isang walang katapusang siklo pahayagan, opinyon ng publiko, paglaban ng pera, pamilya, at galit. Umalis siya, walang sinabi. Magpapatuloy si Elena sa kanyang tahimik na buhay. Hindi niya alam kung sino siya sa mapa ng pamilya. Ngunit hindi rin siya masasaktan nito. Inilagay ni Lexie ang tiket sa mesa. Bahagyang itinulak kay Elena. Kung gusto mong malaman ang katotohanan. Kung gusto mong sumama sa akin. Kung gayon bukas, 6 ng umaga, pumunta ka sa airport. Kung hindi, maiintindihan ko. At hindi na ako babalik. Hinawakan ni Elena ang tiket. Tinitigan ng mabuti. Pagkatapos, nagdilim ang screen. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang pinili. Kabanata 30, ang flight sa 6 ng umaga at ang pangwakas na pagkatao, walang makakapili ng kanyang pinagmulan. Pero pipiliin natin, na huwag hayaang magpasya kung sino tayo. Lexie Villanueva, Toronto International Airport, 58 minuto pasado alas 5 ng umaga. Nakatayo si Lexie sa gate, hawak ang kanyang pansamantalang pasaporte sa ilalim ng pekeng pangalan. Malamig ang kanyang mukha, walang makeup. May madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mga bakas ng isang labanan na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang tiket sa tabi niya ay nagsasabing, Flight to Lisbon alas 6, Gate 17B. Tumingin siya sa orasan. Mayroon pa ring 2 minuto. Hindi tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Pero hindi mapakali ang kanyang kaluluwa. Hindi dahil sa pulis. Hindi dahil kay Eleanor. Hindi dahil sa sistema na nagpupumiglas pa rin pagkatapos ng bombang data na inihagis niya. Kundi dahil sa, hindi nakikita si Elena. Maikling pagninilay noong nakaraang gabi, sumulat si Lexie ng isang liham na iniwan para sa kanya. Walang panghihikayat, walang pangako, walang larawan ng hinaharap. Tanging isang linya, kung sasakay ka sa eroplanong ito, hindi na tayo mabubuhay ng normal. Pero hindi, bababasa, mabubuhay tayo ng totoo. Airport, alas 6 sinimulan ng isara ng tauhan ang pinto. Hawak ni Lexie ang kanyang malita, naghahanda ng pumasok, pagkatapos, sandali. Maghintay ka, lumingon siya. Elena, hoodie, buhok na basta na lamang itinali, single strap backpack, mukhang namumula dahil sa pagtakbo. Talaga bang aalis ka nang hindi ako kasama? Bahagyang ngumiti si Lexie, walang sinabi. Binuksan lang ang kanyang mga braso, tinanggap ang unang yakap. Since 2 linggo ang lumipas, Lisbon nagrenta ang 2 magkapatid ng isang maliit na apartment malapit sa beach. Walang nakakaalam kung sino sila. Wala ng paparazzi, wala ng hacker, wala ng Eleanor. Nagbigay si Lexie ng online yoga class para makakuha ng pera. Nag-aral si Elena ng wika, nag-aral ng photography. Walang nagbanggit kay Enrique, walang nagbanggit kay Teresa. Walang nagbanggit sa dating imperyo. Paminsan-minsan, kapag sila ay umiinom ng kape sa umaga, binubuksan ni Lexie ang isang lumang notebook at isinusulat ang isang linya, ngayong araw, hindi ko kailangang ilantad ang kahit sino. Kailangan ko lang mabuhay, bilang isang normal na tao. At sapat na iyon. Epilogue. Si Lexie Villanueva ang anak na ipinanganak mula sa isang bulok na imperyo, nakaligtas sa pagkakanulo, manipulasyon, at kamatayan. Hindi naging isang bayani. Hindi rin siya naging kriminal. Siya ay naging
isang taong pumili sa kanyang sariling identidad.